Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1951. Medyo namangha si Philip nang makita niya si Fulton. Madjing si Fulton ay nandito. Ano ang ginagawa ng kanyang ama? Talaga bang kailangan ang pompadour na ito? Bakit ka rin nandito? Nakakunot ang noo na tanong ni Philip. Kung naintindihan niya ng tama ang mga salita ni Fulton, nandito rin ang lahat ng miyembro ng Shadow Squadron. Ito ay dagdag sa Dragon Knights mula ngayon. Ano nga ba ang gagawin ng kanyang ama, na nagpapadala ng napakaraming mahuhusay na karakter sa isang maliit na Upper Creek? Na may paggalang sa kanyang mukha, sumagot si Fulton, inutusan tayo ng Panginoon na i-escort si Young Lord pabalik sa isla. Nanguna ang Dragon Knights para ilagay ang buong Upper Creek sa ilalim ng martial law. Ang lahat ng miyembro ng Shadow Squadron ay nagtitipon sa labas ng ospital sa sandaling ito, naghihintay para sa batang Panginoon at binibini na bumalik sa isla anumang oras. Namula ang mukha ni Philip. Magsasalita pa lang sana siya nang humakbang si Martha mula sa likuran niya at itinuro si Fulton habang bumulalas ito, nakita noon. Hindi ba ikaw ang katabi ng matanda sa wheelchair? Hoy, bakit nandito ka na naman? Teka, anong tawag mo sa kanya kanina? Batang Panginoon, nagbibiro ka siguro, psycho. Itinagilid ni Philip ang kanyang ulo, malamig na tumingin kay Martha, at umatras ng isang hakbang. Nagulat si Martha. Seryoso ba si Philip sa pag-urong? Bago pa siya makapag-react ay nasa harapan na niya ang matangkad na si Fulton. Malamig ang mukha niya at titig na titig kay Martha. Mahina niyang sinabi, sa pagiging walang galang sa batang Panginoon, dapat kang parusahan. Sa sandaling sinabi niya iyon, naramdaman ni Martha ang isang bagzo ng hangin sa kanyang harapan. Smack! Isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw sa buong ward. Diretsyong itinaas ni Fulton ang kanyang kamay at sinampal si Martha na umikot ng 2 beses sa lugar bago ito umatras at bumagsak sa sofa sa gilid. Ilang ngipin ang natanggal sa kanyang bibig, na ngayon ay puno ng dugo. Hindi ginamit ni Fulton ang kanyang buong lakas, o sa halip, ang lakas na ginamit niya ay katulad ng laki ng isang lingga. Kung hindi, ang sampal na ito ay maaaring pumatay kay Martha Yates. Arg! Isang malungkot na sigaw ang sumunod. Sandaling tumahimik ang kapaligiran sa buong ward. Walang makapaniwala na si Fulton ay hahampasin ng ganoon. Siyempre, maliban kay Philip. Nagulat din si Charles sa ginawa ni Fulton at nagmamadaling suportahan si Martha. Tinakpan ni Martha ang kanyang mukha at iniluwa ang isang subo ng dugo, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Nang matauhan siya, tinuro niya si Fulton at naghisteryoso, "How dare you hit me? Sino ka para suntukin ako?" Pagkatapos noon, tinitigan niya si Philip ng matindi at sumigaw, "Philip Clark, ito ba ang iyong inayos? Sinadya mo bang humanap ng magpapalayas sa akin?" Napaungol, tumakbo kaagad si Martha sa kama ni Win at humagulgol, "Winnie, tingnan mo lang si Philip. Sinadya niyang maghanap ng mag-aalaga sa akin. Ako ang biyenan niya pero ganito ang pakikitungo niya sa akin. May respeto pa ba siya sa akin? May respeto ba siya sa'yo?" Nanghina na si Win sa pisikal. Ngayong sumisigaw si Martha sa kanyang tainga, ang sakit na lamang ng kanyang ulo ang kanyang naramdaman. Hinihingal niyang sabi, "Nay, tigilan mo na ang kagulo." Siya lang. "Anong ibig mong sabihin na nanggugulo ako?" Nang marinig niyang wala si Win sa tabi niya, nagalit si Martha. Itinuro sina Philip at Fulton, sumigaw siya ng hindi makatwiran. "Ako ang nanay mo. Bakit mo tinutulungan ang isang tagalabas ngayon? May nilagay ba si Philip sa ulo mo? Huwag magpaloko. Ito ay isang taong natagpuan ni Philip na mag-show sa harap natin para lumunin niya ang mga ari-arian ng ating pamilya." Kabanata 1952. Naramdaman ni Win ang pananakit ng ulo niya habang namumutla ang mukha niyang sinabi, "Ma, pwede bang tumigil ka na sa kakagulo?" Nakita ni Martha ang sitwasyon at may gustong sabihin pa nang humakbang si Philip na may lamig sa mukha. Nang makita ang ekspresyon ni Philip at ang tingin sa mga mata nito, tumibok ang puso ni Martha habang umiiwas, nagtatanong, ano ang gusto mong gawin?" "Huwag gawin ito. Ako ang iyong biyenan. Ako kay Winnie. Hoy, huwag mo akong hawakan."
Gustong ipagpatuloy ni Martha ang pagsigaw nang makalapit si Philip, hinawakan si Martha sa kanyang buhok, at hinayla siya palabas ng pinto. Malamig niyang sabi, kailangan magpahinga ng asawa ko. Dapat lumabas ka muna. Natigilan sina Charles at Win sa tagpong iyon. Agad na tumakbo palabas si Charles at sumigaw, Philip, be gentle. Pagbigyan mo na siya. Napaluha si Win na sinulyapan ang eksena. Pagkatapos, tumingin siya sa bata sa incubator sa tabi niya habang ang isang hindi sinasadyang maligayang ngiti ay lumitaw sa kanyang mga labi. Sa gilid na ito, hinayla ni Philip ang buhok ni Martha at inihagis ito sa labas ng pinto. Si Martha ay nawala ng lakad at nasuray-suray habang bumagsak sa sahig, na parang pulubi sa lansangan. Galit na galit siya habang hinahampas ang kanyang mga hita habang nakaturo kay Philip at sumisigaw, Philip Clark, ako ang biyenan mo. Wala kang karapatang gawin ito sa akin. Habang sinasabi iyon, paimpol siyang napaupo sa sahig at nagtantrum, na nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga nurse at doktor. Gayunpaman, ang lahat ay tumingin lamang sa paligid at itinuro si Martha habang sila ay nagchichismisan. Yung isa, dumudugo ng husto ang kanyang anak na babae mula sa maagang panganganak at ang iniisip niya ay ang mga ari-arian ng kanyang anak na babae. Matanda lang siya, dapat mapunta sa impyerno ang mga ganyang tao. Pero syempre, ang ganitong uri ng ina ay talagang kakaiba. Medyo natarante rin si Martha nang marinig ang mga komento nito, ngunit napakawalan niya, kaya walang pakialam sa mundo, tinuro niya si Philip at sinumpa. Tumakbo si Charles palabas, dali-daling hinayla si Martha mula sa sahig, at malungkot na sinabi, ano ang ginagawa mo? Bakit ka pa nanggugulo sa ganitong oras? Hindi ka ba titigil? Galit na galit si Martha at sumigaw, bakit ako titigil? Tingnan mo ang ginawa niya ngayon. Angkop ba ito? Ako ang kanyang biyenan, isang matanda. Paano niya nagagawang ganito ang pakikitungo sa kanyang mga nakatatanda? Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, humakbang pasulong si Philip. Ang kanyang pagkilos ay labis na natakot kay Martha kaya natakot siya at nagtago sa likod ni Charles. Naiinis lang ang bibig niya pero nagpanik sa loob. Dali-daling tumayo si Charles sa harapan ni Philip at sinabi sa maayos na tono, Philip, huwag kang pabiga-bigla. Naguguluhan lang siya. Babalik ako at tuturuan ko siya ng maayos. Malamig na tiningnan ni Philip si Charles at sinabing, Charles, matagal ko nang sinabi sa iyo na alagaan mo ang asawa mo. Kung gagawin niya ito muli, huwag mong isipin na tumayo muli sa buhay na ito. Kumalabog ang puso ni Charles nang marinig iyon at mabilis na tumango. Nagulat din si Martha sa sinabi ni Philip. Nagtago siya sa likod ni Charles at mamantong hininga. Tumalikod na si Philip para umalis. Bigla siyang tumalikod at sinabing, iuuwi ko na si Winnie. Hindi muna tayo babalik sa Riverdale, kaya dapat bantayan mo ang sarili mo. Uuwi na. Aling bahay? Ngumuso si Martha at sinabi, para sa isang talunan na tulad mo, anong uri ng gintong pugad ang maaari mong taglayin? Walang paraan na maaga mo ang anak ko. Sinasabi ko sa iyo, Philip, ang aking anak na babae ay kakapanganak lamang at ang kanyang katawan ay mahina. Hindi niya magagawa kung wala ako sa pangangalaga. Huwag mong isipin na dalhin siya kahit saan. Tumalikod si Philip at nakangiting sinabi, hindi ito gintong pugad. Ngumisi si Martha, alam ko. Para sa isang lalaking tulad mo na umaasa sa aking anak, anong pakinabang ng isang tahanan ang maaari mong magkaroon? Sa palagay ko ito ay isang maliit na bahay na halos 100 metro kwadrado. Isa itong isla, mahinang sabi ni Philip. Kabanata 1953. Isa itong isla. Paulit-ulit ang tanong na ito sa isip ni Martha. Ano ba? Anong isla? Philip, nababaliw ka na ba? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ang iyong tahanan ay isang isla. Niloloko mo ba ako? Halos mabaliw si Martha sa galit. Tinuro niya ang ilong ni Philip at ibinato sa kanya ang lahat ng uri ng sumpa. Ang moldito na manugang na ito ay naglakas loob na maglabas ng mga katawa-tawang salita. Isang isla. Akala ba niya hindi siya kultura at madaling dein? Siya ay hindi isang hanggal na batang babae ng 18 na naniniwala sa anumang bagay. Ngumuso si Philip habang nakatingin kay Martha na may bakas ng panghahamak at sinabi, kailangan ko bang magsinungaling sa iyo? Ang kanyang mga salita at ang tingin sa kanyang mga mata ay naging sanhi ng mabilis na pagtibok ng puso ni Martha.
Pwede kaya, nasa isla talaga ang bahay ng brat na ito. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Martha at nanunuya niyang sinabi, "Oh, naiintindihan ko na. Dapat ay mangingisda ka sa baybayin. Nabalitaan ko na may mga mangingisda na naninirahan sa isla sa loob ng maraming henerasyon. Nako, balita ko, napakahirap ng pamumuhay ng mga mangingisdang iyon. Wala man lang silang disenteng bahay sa isla. Sinasabi ko sa iyo, Philip, ang aking anak na babae ay hindi babalik sa iyo upang manirahan sa isang karumal-dumal na lugar. Kapag gumaling na si Winnie, ibabalik ko siya sa Riverdale." Sa wakas ay natauhan na si Martha at napabuntong hininga sa panghahamak. Umiling si Philip at mahinang sinabi, "Huwag mag-atubiling mag-isip ng anuman. Pero kailangan kong isama si Winnie." Pagkasabi nun, aalis na si Philip. Si Martha ay nababalisa at mabilis na sinabi, "Kung maglakas loob kang kunin si Winnie, sasama ako sa iyo. Gusto ko lang makita sa sarili ko kung ano ang she***30 place nitong isla mo. Mas maganda kung pwede kang isuko ni Winnie at hiwalayan ka ng mas maaga." Napabuntong hininga si Philip at sinabing, "Sana huwag kang lumuhad at magmakaawa sa akin na manatili ka sa isla pagdating ng panahon." Nang marinig ito, natawa si Martha. Nagtaas siya ng kilay at nagkibit-balikat habang sinasabi, "Anong sabi mo? Luluhod ako at magkaawa? Hehe, hayaan akong ilagay ito sa ganitong paraan. Kung sakaling lumuhad ako at magmakaawa na manatili ako sa mabahong isla, sa bahay ng aso ako matutulog." Sa mga salitang ito, biglang lumingon si Philip. Mataimtim niyang tiningnan si Martha at sinabing, "Okay, hihintayin kong sabihin mo ang mga salitang iyon." Pagkatapos noon, hindi na pinansin ni Philip si Martha at tumalikod na para pumasok sa ward. Sa labas ng ward, galit na galit si Martha. Itinuro niya ang likod ni Philip, hinampas si Charles ng ilang beses, at sumigaw, "Charles, anong nangyari sa'yo ngayon? Hindi ba ako ang asawa mo? Bakit hindi mo pinigilan si Philip nang makita mong ganyan ang pakikitungo niya sa akin?" Pinandilatan ni Charles si Martha habang nakatayo ang mga kamay sa likod. Walang magawa siyang umiling at sinabing, "Hinihingi mo talaga ito sa pagkakataong ito. Kapag gumaling na si Winnie, hihiwalayan na kita." Pagkasabi nun, tumalikod na si Charles para umalis. Agad na hinayla ni Martha ang kanyang braso at sumigaw, "Ano ang sinasabi mo? Gusto mo akong hiwalayan? How dare you turn on me? Paano kita tinatrato nitong mga taon? Charles Johnston, katawa-tawa ka lang. How dare you treat me like this? May tao ka ba sa labas?" Nang marinig ito, nagalit si Charles. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Hindi ka makatwiran. Nakakatawa lang." Pagkatapos noon, tumalikod na siya at pumasok sa ward. Sumunod naman si Martha ng pabulong. Pagpasok pa lang sa ward, nakita niya si Philip na masama ang tingin sa kanya. Mabilis na ngumiti si Martha. Saka siya tumingin kay Charles. Sa kabilang banda, pagkatapos makausap ni Fulton ang mga doktor at nurse, nilapitan niya si Philip at sinabing, "Young Lord, inihanda ng pang-apat na ginang ang pinakamahusay na mga doktor at nurse sa bahay. Medyo mahirap ang sitwasyon sa Upper Creek ngayon, kaya sana maibalik mo agad sa isla ang iyong madam." Napakunot noo ni Philip sa narinig at napatingin sa mahinang si Win sa hospital bed. Tinanong niya, "Kailangan na ba nating umalis?" Tumanggo si Fulton at sinabing, "Ito ang gusto ng Panginoon. Iba na ngayon ang Upper Creek sa dati. Napakaraming tao ang nanonood sa dilim. Kailangan kong ihatid kayong dalawa ng ligtas pabalik sa isla." Huminga ng malalim si Philip at naglakad papunta sa kama ni Win. Marahan niyang hinawakan ang noo ni Win at sinabing, "Winnie, iuuwi na kita, okay?" Mahina na tumanggo si Win at mamulong, "Okay." Kaagad, tumayo si Philip at same time na sinabi, "Bumalik tayo." Nakuha ni Fulton ang order at agad na umalis sa ward. Kabanata 1954. Pagkatapos ng ilang kaayusan mula sa ospital, itinulak ni Win ang palabas ng gusali sa isang hospital bed. Ipinaalam ni Theo at Victor ang kanilang mga tauhan sa unang pagkakataon at agad na binantayan ang buong paligid ng ospital. Sinamahan ni Philip si Win kasama si Mila sa kanyang mga bisig. Dahan-daang tinulak ng dalawang subordinate ang hospital bed at ang baby incubator. Dahan-daang lumabas ng ospital ang grupo.
Mahigpit na sumunod sina Martha at Charles. Sa katunayan, hindi pumayag si Martha na umuwi sila ngayon, ngunit hindi siya nang ahas na pabulaanan ang desisyon ni Philip. Naiiling na lang siya kay Charles sa likuran, wala raw siyang silbi at walang kwenta. Ni hindi niya makontrol ang kanyang manugang. Paglabas nila ng pinto, tumama sa kanila ang sikat ng araw sa gabi. Sa harap ng ospital, nakaparada sa magkabilang gilid ng maluwang na kalsada ang mga itim na sasakyang Mercedes na may double headlights. Ang mga sasakyang ito ay nakaunat hanggang sa kalye sa labas ng ospital at nagpatuloy na walang katapusan. Mayroong hindi bababa sa ilang daang mga kotse. Sa harap ng ospital, 32 miyembro ng Shadow Squadron ang same time na nakatayo sa likod ni Fulton sa dalawang hanay. Nakasuot sila ng mga itim na damit na may gintong balaraw na nakaberde sa mga kwelyo at itim na maskara sa kanilang mga mukha na nagtatago sa kanilang tunay na anyo. Gayunpaman, tila tumagos sa kalangitan ang natutulog na aura sa kanilang mga katawan. Malamig, grabe, determinado, mamamatay tao. 32 sa kanila ay tumindi na parang malamig na talam sa gitna ng karamihan. Swish! Sa isang iglap, ang 32 taong ito ay pamitik sa kanilang mga damit sa likuran nila, na humahampas sa mga alon ng itim. Lumuhad sila sa isang tuhod at sinabing, 32 Shadow Guards welcome young Lord and young Madam home. Umalangaw-ngaw sa buong ospital ang kanilang nakakapanghinang sigaw. Sa kabila ng 32 katao lamang, ang kahangahangang momentum ay parang dagandong ng libu-libong tropa, na nagpapakulo sa mga tao sa sigasig. Ang eksenang ito ay natural na nahulog sa mga mata ni Philip at ng iba pa. Napatulala ang lahat, ang palabas na ito ay hindi matulad. Napalunok din sina Theo at Victor sa gulat. Puno rin ng pagkamangha si Lydia at hindi makapaniwalang tumingin kay Philip sa kanyang harapan. Sino ba talaga siya? Nang marinig ni Win ang mga sigaw na parang dagandong ng alon habang nakahiga sa hospital bed sa mga sandaling ito, umagos ang maiinit na luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ito ba ang tunay na lakas na taglay ng kanyang asawa? Ito ba ang katotohanang tinatago niya sa kanya? Kasabay nito, labis na nabigla sina Martha at Charles na nanatili silang nakaugat sa lugar, hindi nang ahas na gumawa ng isa pang hakbang. Namumungay ang mga mata, tiningnan ni Martha ang walang katapusang kahabaan ng mga sasakyang Mercedes sa harap niya, at ang 32 kataong nakaluhod sa lupa. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat. Halos malagutan na siya ng hininga. Ano ang impyerno ay nangyayari dito? Charles, anong ibig sabihin ito? Nandito ba sila para kina Philip at Winnie? Hindi makapaniwala si Martha, at nanginginig ang kanyang mga binti habang hawak niya ang mga braso ni Charles habang nagtatanong. Kabanata 1955. Puno rin ng kaba si Charles. Laking gulat niya na hindi nakaimik sa eksenang nasa harapan niya. Hindi ko rin alam, sagot ni Charles. Sa mga mata na puno ng pagtataka, ang kanyang tingin ay nahulog sa likod ni Philip. Ito ba ang kanyang tunay na panig at lakas? Hindi nakakagulat ang mga taong ito ay palibutan siya. Buti na lang at napansin niya ito noon pa at hindi siya masyadong nasaktan. Kung hindi, matatapos ang pamilyang ito. Si Martha ay punong-puno na ngayon ng kawalang paniwala, ang kanyang dilat na mga mata ay patuloy na nagwawalis kay Philip. Talaga bang hindi talo ang talunan na ito? Hindi ba binabayarang artista ang mga taong ito? Masyadong exaggerated ito. Kahit na nasa sabik si Martha, hindi pa rin siya makapaniwala at pakiramdam niya ay ginagawa ito ni Philip para matakot siya. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng epekto kay Martha ang walang katapusang hanay ng mga sasakyang Mercedes na may double headlight na kumikislap. Paano kung kabilang talaga sila sa pamilya ni Philip? Sa oras na ito, maraming customized na luxury car ang biglang dumaan. Nanguna ay isang purong gintong kumikinang na Rolls-Royce, na maging ang mga gulong ay ginto. Sa harapan ng sasakyan ay hindi isang maliit na gintong estatwa kundi isang gintong dragon na tila pumailang lang sa langit. Ang katawan ng sasakyan ay nakaukit din ng pattern ng gintong dragon na lumulutang sa mga ulap. Ito ay tumingin kahanga-hanga at pambihirang nakasisilaw. Ang makitang nag-iisa nitong sasakyan ay sapat na para mabigla ang mga manunood na hindi makapagsalita. Isang kotse na gawa sa purong ginto. Ito ay masyadong nakakatakot at napakalaki sa pananaw sa mundo ng mga ordinaryong tao. Hindi pa tapos,
Sa likod ng Rolls-Royce na ito na gawa sa purong ginto ay isang customized na Rolls-Royce na may sterling silver inlaid at nakasisilaw na diamante. Ang buong katawan ng sasakyan ay puro pilak at nilagyan ng isang patong ng nakasisilaw na mga gemstones, bawat isa ay hindi isang maliit na kapalaran. Ang harapan ng sasakyan ay napalitan ng isang gintong phoenix na lumilipad sa kalangitan. Ang katawan ng kotse na ito ay nakaukit ng pattern ng isang daang ibon na sumasamba sa phoenix, na mukhang napakahusay. Nakakaloka, nakakamangha talaga. Ang dalawang customized na Rolls-Royce na ito ay unti-unting napunta sa mga mata ng lahat. Malapit na sumusunod sa likuran ang 8 customized na Rolls-Royce na sasakyan at isang customized na luxury RV na may nakaprint na gintong isla sa katawan ng mga sasakyan. Ang tanging 10 customized na Rolls-Royces sa mundo ay huminto sa isang hilera sa harap na pasukan ng ospital ng ganoon lang. Napatulala si Martha habang bumibilis ang kanyang paghinga. Malapit nang lumuwa ang mga mata niya. Goodness, nandito ba sila para sunduin sina Philip at Win? Ang mga luxury car na ito. Holy shitty, nakaramdam ng pagkahilo si Martha na parang umiikot ang mundo sa kanya. Ito ay masyadong surreal. Maging si Charles ay sobrang takot na gumawa ng ingay sa sandaling ito habang nakikita siya sa eksenang nasa harapan niya. Siya ay nasa loob ng maraming taon at nakita ang kanyang makatarungang bahagi ng malalaking salamin sa mata, ngunit hindi ang anumang bagay na tulad nito. Ito ay mas malaki pa kaysa sa alinmang dakilang tao sa bansang ito. Halos hindi mapigilan ni Martha ang sarili. Mabilis siyang humakbang, hinayla ang manggas ni Philip, at nagtanong, Philip, nandito ba sila para sunduin kayo ni Winnie? Sa sandaling ito, hindi na siya tinawag ni Martha bilang isang talunan o walang kwenta kundi sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Sinulyapan ni Philip si Martha at ngumuso ng hindi sumasagot o sumasagot. Pagkatapos, sa paningin ng lahat, isang matandang figure ang bumaba mula sa isa sa mga Rolls-Royces. Nakasuot siya ng itim na tuxedo at high gentleman's hat. May hawak siyang black and gold walking cane. Kasunod niya ang 4 na sexy at hot na babaeng sekretarya, lahat sila ay matangkad at kurbatang. Mabilis na naglakad si George Thomas sa ibaba ng mga hakbang sa harap ni Philip. Tumayo siya sa atensyon, yumuko, at napakagalang na sinabi, Young Master, nandito ako para ihatid ka pa uwi ng iyong madam. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1956. Agad, ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit na nakatayo sa lugar na ito, pati na rin ang mga itim na suit na bodyguard sa tabi ng mga itim na sasakyang Mercedes sa kahabaan ng kalye, ay yumuko at sabay-sabay na sumigaw, tinatanggap namin ang Young Master sa Young Madam sa bahay. Tulad ng mga alon ng karagatan, umalangaw-ngaw ang sigaw na ito sa loob ng 10 milyang radius na ito. Nakakamangha. Hindi na makatayo si Martha. Nanghihina ang mga tuhod niya habang nakatitig sa matandang nasa harapan niya na nanlalaki ang mga mata, sumisigaw sa gulat, hindi ba ikaw ang pinakamayamang tao, George Thomas? Bakit ka nandito? At saka, ano ang tawag mo sa kanya ngayon? Young Master. Biglang umikot ang utak ni Martha. Agad niyang pinagsama-sama ang mga naunang pagkakataon sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman ang paglaki ng kanyang IQ, at nagkaroon din siya ng malinaw na realisasyon sa maraming bagay na hindi niya naiintindihan noon. Nilinggan ni George ang kanyang ulo, ngumiti, at sinabi kay Martha, Madam Yates, si Philip Clark ang aking Young Master. Isa lang akong katulong sa tabi niya. Basag. Ang pangungusap na ito ay ganap na sumabog sa isip ni Martha. Nanlalambot ang kanyang mga binti habang nakatagilid ang kanyang ulo dahil sa excitement at kilig, o dahil lang sa sobrang gulat. Buti na lang at mabilis na nakareact si Charles at nagmamadali siyang humakbang para alalayan si Martha. Nag-aalalang tanong niya, ano bang problema mo? Nanginginig ang mga kamay ni Martha habang hawak niya ang braso ni Charles at sumigaw, Charles, may nagawa ba akong mali? Nananaginip ba ako? Hindi talo si Philip, Young Master talaga siya. Siya, ganyan ang pakikitungo ko sa kanya noon. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Si Martha ay nalilito na dahil sa takot. Dati, sobrang harsh niya kay Philip, pinapalo at pinapagalitan. Ngayong ganap na napakita sa kanyang harapan ang pagkakakilan at lakas ni Philip, ano ang dapat gawin ni Martha sa darating? Maghihiganti ba si Philip sa kanya? Tapos na ang lahat.
Gayunpaman, ngumiti lang ng malamig si Philip. Para sa pamilyang Clark, ang lahat ng nasa harapan nila ngayon ay malapit lamang sa malaking bato ng yelo. Kung talagang nakarating sila sa isla ng Arcadia, malamang nahimatayan si Martha. Sa sandaling ito, si Win, na nakahiga sa kama ng ospital, ay napaluha sa tuwa at sorpresa sa ilalim ng samahan ng mga medikal na kawani. Ito ba ang aktwal na lakas ng kanyang asawa? Ito ba ang tunay niyang pagkatao? Kahit na ang pinakamalaking tao sa South River tulad ni George Thomas ay isang katulong lamang sa tabi ng kanyang asawa. Oo, dapat kanina pa niya ito naisip. Bakit madali niyang naresolba ang anumang suliraning naranasan niya? Ang lahat ay dahil may isang lalaking parang kabalyero sa tabi niya, laging tahimik na nagbabantay sa kanya. Iniunat ni Win ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Philip. Maluha-luha siyang nagtanong, "Phil, ito ba ang katotohanang gusto mong sabihin sa akin?" Tumingin si Philip kay Win, nakayuko, at nakangiting sinabi, "Winnie, anuman ang ipinangako ko sa iyo, hindi ko nababalikan ang sinabi ko. Siguradong ikaw na ang magiging pinakamasayang babae sa mundo kapag iniuwi na kita." Sa sinabi nito, sinulyapan ni Philip si George at sinabing, "Imbitahan mo si Madam sa kotse." Kaagad, ilang medikal na tauhan ang nag-escort kay Win at sa bata sa infant incubator sa customized luxury RV sa likod. Tumayo si Philip sa pasukan ng ospital at nakipagpalitan ng tingin kay Fulton habang sinabing, "Tara na." Sa sandaling ito, si Martha, na napatigil sa pagpasok sa RV, ay biglang tumalikod at tumakbo. Hinatak niya ang braso ni Philip at nakangiting sinabi, "Magaling kong manugang, gusto kong sumakay sa kotse, uuwi din ako sayo. Hayaan mo na lang akong sumama sa iyo." Kabanata 1957. Napatingin sa gilid si Philip sa nag-aalalang si Martha at nakangising tanong, "Hindi ka ba bumalik sa amin? Bakit gusto mong sumama sa amin ngayon?" Naramdaman ni Martha na nag-iinit ang kanyang pisngi sa kahihiyan. Tiningnan niya ang customized na Rolls Royces at RV na iyon nang may hindi mapigil ang inggit at pananabik. Ang lahat ng ito ay mga mamahaling sasakyan. Hindi ba magiging kahanga-hanga kung makakaupo siya sa isa? Nako, mahal kong manugang, matanda lang ako at gulong-gulo. Naging bulag ako at ignorante kapag tinatrito kita ng masama noong nakaraan. Patawarin mo na lang ako sa pagkakataong ito. Si Win ay napakahina ngayon at kailangan ng kanyang ina na manatili sa kanya. Matapang na sabi ni Martha habang pilit na ngumiti. Kumunat ang noo ni Philip at ngumuso. Lumakad siya pasulong at natakot si Martha na umatras ng 2 hakbang. "Sa lakas ko, sa tingin mo kailangan pa kita para alagaan si Winnie?" Malamig na tanong ni Philip. Namilog ang mga mata ni Martha sa kanyang sinabi. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Philip, ako lang." Magsasalita pa lang sana si Martha nang malamig na pigilan siya ni Philip. "Martha Yates, simula noong unang araw na pumasok ako sa Johnston household mo, hindi mo na ako pinakitunguhan ng maayos. Sa mga mata mo, isa lang akong walang kwentang lalaki. Sa tingin mo ba papasukin kita sa kotse dahil sa ilang salita mula sa iyo ngayon?" Napakunot noo si Martha, nag-isip sandali, at nagmamadaling sinabing nakangiti, "Oh, mahal kong manugang, nabulag lang ako sa nakaraan at hindi ko namalayan kung gaano kakat-Angie tanging tao. Kasalanan ko lahat, mapapatawad mo ba ako sa account ni Winner? Nangangako na ako na magiging maganda ang ugali ko sa hinaharap, makikinig ako sa iyo, at makikita kita bilang anak ko." Pagkasabi nun ay ngumiti pa ng mabait si Martha. Parang lahat ng ginawa niya kay Philip ay mabubure sa ilang salita lang. Ngumisi si Philip at tumangala sa langit. Pagkatapos, malamig niyang tinitigan si Martha at nagtanong, noong naglalaba ako, nagluluto, at nagpupunas ng sahig sa pamilya Johnston, bakit hindi mo ako nakitang mabuting manugang? Noong nakaupo ako sa sulok noong kaarawan ni Charles at pinagalitan mo ako, bakit hindi mo ako nakitang mabuting manugang? Noong pinahiya ako ng pamilya Yates sa piging sa kaarawan ni Old Master Yates, bakit hindi mo ako nakitang isang mabuting manugang? Ang tatlong pangungusap na iyon ay yumanig sa buong pasukan ng ospital. Halos umungol si Philip mula sa kanyang puso. Bawat pangungusap ay napaatras ng isang hakbang si Martha. Namumula ang mukha niya habang dahan-daang ibinaba ang ulo,
hindi nakikipag-date para makatingin ng diretso kay Philip. Philip, alam kong nagkamali ako sa iyo noon. Sino ang nagsabi sa iyo na itago ang iyong pagkakakilanlan sa oras na iyon? Kung sinabi mo sa akin kanina na napakayaman ng pamilya mo sa napakaraming mamahaling sasakyan at subordinate, siguradong maganda ang pakikitungo ko sa iyo. Walang hiyang sinabi ni Martha, huwag kang mag-alala, hindi na mauulit. Ay trato ko kayo ni Winnie ng maayos in the future. Gayunpaman, huminga ng malalim si Philip at ngumisi, Martha, napakalimutin mong tao. Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo ang ginawa mo sa amin ni Winnie? Si Martha ay natakot at gumapang sa dagandong na iyon. Sobrang nagilty siya. Sa kabilang banda, nakatayo si Charles sa tabi ng RV. Hindi siya humakbang bilang tagapamagitan dahil alam niyang kailangan niya ng kanyang asawa ng leksyon. Kaya naman, tumalikod siya at hindi nag-abala sa nangyari doon. Dito, umungal si Philip at nagtanong, sino ang gumawa ng paglipat sa aking anak noon? 3 taong gulang pa lang siya. Siya ay iyong apo, ngunit ginawa mo iyon sa kanya. Noong buntis si Winnie sa pangalawa nating anak, ang una mong reaksyon ay hindi ang pagiging masaya tungkol dito. Sa halip, hiniling mo sa kanya na ipalaglag ang bata. Hehe, at sinubukan mo pa siyang idroga. Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol dito? Umungol si Philip, at labis na natakot si Martha kaya nahulog siya sa lupa sa kanyang puwitan. Masyadong overwhelming. Masyadong malakas ang lamig at galit na lumabas sa katawan ni Philip kanina. Nagpanik si Martha ngayon. Mabilis ang tibok ng puso niya, at pakiramdam niya ay masusuffocate na siya. Siya ay hindi kailanman nadama tulad ng isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi mula kay Philip. Ito ba ang kanyang tunay na ugali at nakakatakot na bahagi? Kabanata 1958. Ibinaba ni Philip ang kanyang mga mata, malamig na sinulyapan si Martha na nanginginig sa lupa, at malungkot na sinabi, sana alam mo kung ano ang gagawin, at ito ang huling payo ko sa iyo. Ibabalik ko si Winnie kung gusto mong sumama sa iyo. Amin, pagkatapos ay gumawa ng ilang praktikal na aksyon. Pagkasabi noon, naglakad-lakad si Philip at palayo kay Martha. Sa pagkakataong iyon, tulala si Martha. Maraming sumagi sa kanyang isipan habang iniisip ang lahat ng mga maling bagay na kanyang nagawa noon. Nagkamali ba talaga siya? Ginawa niya lahat iyon dahil gusto niyang magkaroon ng mabuting asawa si Winnie. Sino ang nakakaalam na may ganoong background si Philip at napakayaman ng kanyang pamilya? Bakit niya ito tinago ng napakatagal na panahon? Nakaramdam ng panghihinayang si Martha. Kung maganda ang pakikitungo nito sa kanya tulad ng kanyang anak, marahil ay iba na ang kalalabasan ngayon. Biglang bumangon si Martha at sinigawan si Philip na naglalakad papunta sa RV. Philip. Naubos ni Martha ang buong lakas sa sigaw na ito. Narinig siya ng lahat at napalingon sa kanya. Nakatayo si Philip sa pintuan ng RV na nakatalikod kay Martha. Kaagad pagkatapos, sa pagtataka at gulat na tingin ng lahat, si Martha ay yumuko kay Philip. Philip, nagkamali ako. Hindi dapat ako nag-trato sa'yo ng ganyan. Nagkamali talaga ako. Lumuhad si Martha sa lupa at yumuko sa likod ni Philip habang umiiyak. Philip, humihingi ako ng tawad sa iyo at kay Winnie sa mga pagkakamaling nagawa ko noon, hindi ako tao. Hindi ako karapat-dapat na maging ina. Deserve kong mamatay. Ibinagsak ni Martha ang kanyang ulo sa lupa hanggang sa may dugo sa kanyang noo. Nang makitang hindi lumingon o hindi siya pinansin ni Philip, kinagat ni Martha ang bala at sinimulang sampelan ang sarili ng malakas habang sinasabi, aking manugang, nagkamali ako. Handa akong magsisi. Basta sabi mo, magbabago ako. Pakiusap ibalik ako sa iyo. Hindi kaya ni Winnie kung wala ako. Ako ang nanay niya, kung tutuusin. Smack, smack, sunod-sunod na malakas na sampal ang umalangaw-ngaw sa pasukan ng ospital. Nang makita ni Charles ang eksenang ito, hindi niya kinaya sa huli. Tumakbo siya, hinawakan si Martha, at sinabi, Martha, bakit mo ginagawa ito? Dito na lang tayo. Nang marinig ito, pinandilatan ni Martha si Charles, bigla siyang itinulak, at sinabing, ano ang alam mo? Inaamin ko ang aking mga pagkakamali sa aming mga manugang. May nagawa akong mali, kaya kailangan kong aminin. Sa sinabi nito, lumingon siya sa likuran ni Philip at yumuko muli, kinatok ang kanyang ulo at sumisigaw, mali ako, mali talaga ako.
Patawarin mo ako. Kabanata 1959. Si Charles ay nababalisa at nagmamadaling pumunta sa tabi ni Philip, na kinakabahang sinabi, "Philip, bakit hindi mo nalang patatawarin ang iyong Ron?" Inamin na niya ang kanyang mga pagkakamali. Dapat sapat na. Hindi nagsalita si Philip bagkus ay malamig na sumulyap sa gilid ni Charles. Natigilan si Charles at mabilis na ibinaba ang ulo ng hindi nagsasalita. Pagkatapos, sinulyapan ni Philip si Martha na nakaluhod at ibinabagsak ang ulo sa lupa habang sinasampal ang sarili. Pumasok siya sa RV nang hindi lumilingon. Sa sandaling ito, nakita si Win sa special care bed. Ang RV ay lubhang maluho na may maraming espasyo, pinalamutian ng mga diamante sa lahat ng dako. Ang mga kasangkapan at kagamitan lamang ay tinatayang hindi 100 milyon. 2 espesyal na postnatal nurse ang nasa loob. Gumastos si George ng maraming pera para makuha sila mula sa ibang bansa. Sa sandaling ito, nahihirapang umupo si Win sa kama. Tumingin siya kay Philip na pumasok na may bakas ng pagsusumamo sa kanyang mga mata at nagtanong, "Bakit hindi mo pinapasok ang aking ina?" Kung tutusin, mahigit 20 taon na akong pinalaki. Mas alam niya ang ugali at ugali ko. Umupo si Philip sa tabi ng kama, tumingin kay Win, at nagtanong, "Sigurado ka bang gusto mo siyang bumalik sa atin?" Naisip ito ni Win at tumango, "Oo, isipin mo na ito bilang isang pabor sa akin sa pagkakataong ito." Naisip ito ni Philip at sinabi sa mga gwardya na nakatayo sa pintuan, "Papasukin mo siya." Minsan, upang sirain ang isang tao, dapat itong gawin sa pag-iisip. Mabuti pang ibalik si Martha para makita niya talaga kung ano ang isang mayamang pamilya. Pagkatapos lamang ng matinding trauma ang isang tao ay ganap na nawasak. "Oo, young master." Bumaba ang gwardya sa sasakyan, lumapit kay Martha na nakaluhod sa lupa, at malamig na sinabi sa iyo ng young master na pumasok ka. Nahihilo na ang ulo ni Martha sa pagyuko. Nang marinig ito, tuwang-tuwa siyang tumayo at sumigaw, "Talaga." Pagkasabi noon ay dali-dali siyang bumangon. Ngunit pagkaluhod ng mahabang panahon ay namamanhid ang kanyang mga paa at nadapa na halos madapa. Mabilis siyang pumunta sa RV. Gusto sana siyang tulungan ni Charles pero tinulak niya si Charles na nakaharap sa pinto at umungol. "Umalis ka na, panipi." Pagkatapos, hinawakan niya ang pinto at pumasok sa RV. Pagpasok pa lang niya sa RV, napatulala si Martha. Masyadong maluho ang loob. Ang bubong ng kotse ay ganap na pinalamutian ng mga diamante tulad ng mabituing kalangitan, at ito ay napakakinang na kahit sinong babae ay hindi makaalis pagkatapos makita ito. Ang mga handrail sa pintuan ay gawa sa purong ginto, at ang sahig ay natatakpan din ng pinakamahal na goose dorm carpet sa buong mundo na hindi bababa sa 100,000 kada talampakan. Halos lumutang si Martha nang mapakan niya ang malambot na carpet. Napakaginhawa ng pakiramdam. Ito ang paggamot na dapat tamasahin ng mayayaman. Sa hindi inaasahan, si Philip Clark, na isang talunan sa loob ng mahigit 3 taon, ay nagkaroon ng isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Nakakuha siya ng magandang deal. Ito ay isang mahusay na bargain. Hindi kawalan ang pagyuko at pagsampal sa kanya. Mabilis na inalis ni Martha ang kanyang mga ilusyon at tumakbo sa tabi ng kama ni Win. Nang makita niya si Philip na nakaupo roon, magalang siyang sumigaw, "Mabuti kong manugang, salamat. Hayaan mo akong pamahalaan ito. Aalagaan kong mabuti si Winnie." Sa sinabi nito, masigasig at sabi na kinuha ni Martha ang mainit na tuwalya mula sa espesyal na postnatal care nurse sa gilid at pinunasan ang mga kamay ni Win. "Hindi mo kailangang nandito. Ito ang aking anak na babae. Ako na ang bahala sa kanya." May ilang utak si Martha at nakilala ang 2 babaeng naka-white coat bilang mga postnatal care worker sa isang sulyap. Paano niya iyon papayagan? Dapat siya ang mag-aalaga sa kanyang anak. Ang mga taong kinuha sa labas ay tiyak na hindi mapagkakatiwalaan. Nagkatinginan ang 2 nurse at napalingon kay Philip na nakakunot ang noo. Sabi niya, "Maaari kang manatili at tumulong dito." "Oo, young master." Tumango ang 2 nurse at umupo sa gilid, nagbabantay. Kabanata 1960. Pumasok din si Lydia sa RV kasama si Mila sa kanyang mga bisig, ngunit dahil kailangan ni Win na gumaling, inayos sila na umupo sa customized na silver diamond encrusted Rolls Royce. Sa RV, mayroong 2 postnatal care worker, isang doktor,
isang nurse, Martha, Nelson Clark sa incubator, at Win. Bumaba si Philip mula sa RV. Nakatayo si Fulton sa may pintuan ng Rolls-Royce na may mga gold-plated na dragon. Young Lord, malapit na ang oras, dapat na tayong umalis, sabi ni Fulton. Tumingin si Philip sa mga miyembro ng Shadow Squadron sa likod niya na nakasuot ng itim na maskara na ikinukubli ang kanilang hitsura. Tapos, umalis na sila. Sinakop ng paglubog ng araw ang buong Upper Creek, lalo na ang 10 milyang kalye sa pasukan ng ospital. Napakaganda at nakakagulat ang hitsura nito. Nakaparada sa magkabilang gilid ng kalye ang mga sasakyang itim na Mercedes na may double headlight na kumikislap. Maraming sibilyan ang nagtitipon-tipon sa tabing kalsada na may hawak na mga mobile phone. Nakakapanabik, ang palabas na ito ay hindi narinig. Isang sigaw ang dumating mula sa ospital, saludo kami sa pagbabalik ng Young Lord. Biglang umalangaw-ngaw ang sigaw na ito mula sa pasukan ng ospital na parang alon at nakumpirma sa walang katapusang kalyeng ito. Ang mga bodyguard na nakatayo sa tabi ng bawat itim na Mercedes-Benz ay sumigaw, saludo kami sa pagbabalik ng Young Lord. Nakakagulat at nakakabingi. Pagkatapos, lahat ng mga bodyguard na naka-black suit ay nagbukas ng mga pinto at pumasok sa mga kotse ng maayos at pantay. Nakakabinging mga busina mula sa mga sasakyan at umalangaw-ngaw sa buong Upper Creek, halos basagin nito ang kalangitan. Sa karamihan ng mga tao, hindi mabilang na mga tao ang nagtataas ng kanilang mga cellphone, kumukuha ng mga larawan at video ng pasukan ng ospital at ang kalye. May sumigaw, tingnan mo, lalabas na. Ano? Isang Rolls-Royce na puro ginto. Wow! At isang Rolls-Royce na may sterling silver at diamante. Banal na She *T. Ang mga gulong sa likod ay lahat ng customized na Rolls-Royces. Oy, tingnan mo yung statuette sa harap ng dalawang sasakyan. Isa itong gintong dragon at gintong phoenix. Ang mga tao ay ganap na nagkagulo. Ang bawat isa ay maaari lamang magmura ng walang humpay, hindi dahil sila ay walang kultura kundi dahil walang ibang paraan upang maipahayag ang kanilang pagkabigla at pananabik. Tingnan mo yung RV sa dulo. Maaari bang malaman nito ang RV sa mundo na puno ng mga diamante? Paano narito ang sasakyang ito? Balita ko nabili ito ng 500 milyon. Sa gitna ng karamihan ay isang lalaki na naging bahagi ng isang sikat na forum ng kotse. Malakas na bulas niya sa sandaling ito. Nagpatuloy din siya sa pagkuha ng mga larawan gamit ang telepono sa kanyang kamay at ini-upload ang mga ito sa forum, na nagdulot ng bagyo sa forum ng ilang sandali. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang eksenang ito ay nagdulot ng pagkahumaling sa buong network. Mayroon ding mga live na broadcast na umakit ng 10 milyong manunood. Sa ilang sandali, ang mga programmer ng live broadcast platform ay agarang pinalawak ang server. Bumalik sa entrance ng ospital. Ang nangungunang Rolls-Royce sa purong ginto na may mga pattern ng dragon ay mabagal na nagmaneho, na sinusundan ng isang Rolls-Royce sa purong pilak na may mga diamante, isang RV, at iba pang nakakustomize na mga bersyon ng Rolls-Royces. Sa harap ng gintong dragon na Rolls-Royce, isang matangkad at kahanga-hangang figurine na may mga mata na kasing lamig ng talam na naglalakad sa kahabaan ng 10 milyang kalye. Pinangunahan ni Fulton ang sasakyan upang i-clear ang daan. Mabagal na sumunod ang Gold Dragon car sa likod ni Fulton na may kasamang shadow guards na malapit na nagbabantay sa gilid. Ang 3 sasakyan sa harap ay pawang binabantayan ng 10 shadow guards habang 5 shadow guards ang nakabantay sa likod ng convoy. Ang nakamamatay na hangin sa pinangyarihan ay mararamdaman kahit ng isang ordinaryong tao. Kamangha-mangha ang karangyaan na ito. Lalo na ang grupong ito ng mga taong nakasuot ng itim na damit na may mga gintong dagger na nakaberde sa kwelyo. Nakamaskara sila at mukhang hindi sila magugulo. Puno sila ng layuning pumatay. Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1961. Nagulat ang lahat ng mga sibilyang nanunood sa eksenang ito. Nagtaka ang lahat kung sino ang mga taong nag-escort. Para silang mga Jedi Knights dahil puno sila ng panginginig. Ang convoy ng gulong ay dahan-daang nagmaneho. Ang lahat ng itim na sasakyang Mercedes na nakaparada sa gilid ng kalsada ay sumunod din sa convoy, na kumikislap ng dobleng ilaw sa buong daan. Sa unahan, si Philip na nakaupo sa loob ng gintong dragon na Rolls-Royce ay nagtanong ng walang pakialam, sinasama mo ba si Connor Clark at ang iba pa? Si George Thomas,
na nakaupo sa co-passenger seat, ay agad na lumingon ng may paggalang sa mukha at sinabing, "Oo, nasa likod sila." Tumanggaw si Philip at tumingin sa bintana sa view. Ang kalye ay puno ng mga taong kumukuha ng litrato gamit ang kanilang mga telepono. Samantala, nakakulong sina Connor, Allen, at Levi sa loob ng itim na Mercedes na tila isang higanteng kahon sa likod ng convoy. Sumandal si Levi sa upuan, nababalot pa rin ng benda ang ulo. Medyo haggard ang mukha niya. Sumandal si Connor sa kanyang tungkod gamit ang beefy hands, medyo malamig ang mukha habang nakatingin sa bintana ng sasakyan. Damn it! Ang pangunahing pamilya ay talagang gumawa ng isang malaking kaguluhan para lamang salubungin ang magiging tagapagmana na ito. Kahit na ang Shadow Squadron ay naipadala na. Ano nga ba ang pinaplano ni Roger Clark? Connor, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung magpapatuloy ito, hindi ba makakabalik si Philip sa isla ng ligtas? Umupo si Allen sa gilid ni Connor at tumingin sa labas ng bintana habang lumingon siya at nagtanong na may pag-aalalang mukha. Ang malamig na mga mata ni Connor ay parang malamig na pool, at ang kanyang mukha ay puno ng nakatagong layuning patayin. Aniya, wala tayong ibang paraan. Naipadala na ang Shadow Guards at magiging imposible para kay Gareth na makahanap ng pagkakataong kumilos. Humanap ng pagkakataong ipaalam sa mga taong inayos namin. Sabihin sa kanila na maghanda upang gumawa ng isang hakbang sa Philip sa Arcadia Island Customs o sa dagat. Ano man ang kailangan, ano man ang gastos o paraan, dapat natin siyang pigilan bago siya makarating sa isla. Tumanggaw si Allen, at naging tense ang ekspresyon niya. Mabilis niyang inilabas ang isang phone na matagal nang nakatago sa kanyang baywang at nag-dial ng numero. Malamig niyang utos, "Ipasa mo agad ang order ko." Si Philip Clark ay tumungol na sa isla. Ano man ang gastos, dapat siyang ihinto sa dagat. Pagkatapos, binaba ni Allen ang telepono at sinulyapan si Levi na mukhang kawawa sa gilid. Siya ang pag-asa ng buong pamilya ng sangay ngunit paulit-ulit siyang pinahiya at binugbog ni Philip. Narinig ni Levi ang usapan ni Connor at Allen. Nahihirapan siyang umupo, sa mukha na puno ng sakit at hinanakit, sabi niya. "Lolo, kailangan natin siyang patayin. Kung hahayaan natin siyang bumalik, matatapos na ang lahat para sa atin." Sinulyapan ni Connor ang kanyang malinaw na apo at tumanggaw na sinabing, "Huwag kang mag-alala, nakapag-ayos na ako. Ang pamilya Clark ay tiyak na mapabilang sa aming pamilya ng sangay sa darating na panahon. Hindi karapat-dapat si Philip na pamunuan ang pamilya Clark sa mas malaking kaluwalhatian." Nagpalitan ng tingin ang tatlo at walang ibang salita na tumanggo. Bumalik sa RV, si Martha ay naglalakad pabalik-balik sa kompartimento na tuwang-tuwa. Palihim na nilibot ng kanyang mga mata ang RV, tinitigan ang mga nakatanim na brilyante. Inabot niya ang mga ito para hawakan ang mukha na puno ng inggit habang sinasabing, "Winnie, mga totoong diamante ito." Hay nako, ganoon ba talaga kayaman ang pamilya ni Philip? Sumandal si Win sa kama, sumulyap sa kanyang ina, at walang magawang umiling habang sinasabing, "Nay, tumahimik ka lang sandali." Tumalikod si Martha at naglakad papunta sa kama ni Win na may ngiti sa labi. Umupo siya, hinawakan ang malamig na kamay ni Win, at sinabing, "Winnie, ikaw talaga ang magaling kong anak. Nung pinili mo si Philip noon, buti na lang hindi ako tumutol. Matagal ko nang napansin na hindi ordinaryong tao si Philip. Oo naman, buong panahon niyang itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi man lang niya sinabi sa amin na napakayaman ng pamilya niya." Nang marinig ni Win ang mga salita ni Martha, nagtanong siya, "Hindi ka ba naging salungat sa amin nitong nakaraang taon?" Bahagyang namula si Martha at medyo nahihiya, ngunit anak niya ito, kung tutuusin. Walang problema, kaya, mabilis siyang ngumiti ng matamis at sinabing, "Nakaraan na ang lahat. Hindi na kailangang banggitin pa." Sa sinabi nito, hinawakan ng mahigpit ni Martha ang maliit na kamay ni Win at sinabing, "Winnie, makinig ka sa akin. Napakayaman ni Philip, hindi ba't kaunti lang ang ipinahayag niya sa iyo noon?" Kabanata 1962. Saglit itong pinag-isipan ni Win, kung paano kumunot ang noo, umiling, at sinabing, "Hindi." Nang marinig ito ni Martha, naningkit ang kanyang mga mata habang nakakunot ang noo niyang sinabi, "Kakaiba iyon. Napakayaman niya, pero bakit niya ito tinago sa atin?" Pagkatapos sabihin iyon,
Lumingalinga si Martha sa paligid, tumayo, at sinabi sa dalawang postnatal care nurse, maaari kayong dalawa na lumabas muna. Mayroon akong ilang pribadong bagay na pag-uusapan sa aking anak na babae. Nagkatinginan ang dalawang nurse, saka kay Win na nakasandal sa ulo ng kama. Maaari kang lumabas muna, sabi ni Win. Oo, madam. Pagkasabi nun ay umalis na ang dalawang nurse. Pagkaalis nila, ginawa pa ni Martha na isara ang pinto. Pagkatapos, mabilis siyang tumalikod, umupo ulit, at hinawakan ang kamay ni Win. Tinanong niya, Winnie, wala bang naibigay sa iyo si Philip nitong mga taon? Nagulat si Win at nagtanong, anong mga bagay? Nabalisa si Martha at sinabi, mga bagay na gaya ng ginto at pilak na alahas, mga bank card, o anumang bagay na ganoon. Tumaas ang kilay ni Win, medyo nalilito kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ina, ngunit naisip niya ito at sumagot, binigyan ako ni Philip ng card noon. Isang card. Isang bank card. Nasaan na? Tuwang-tuwa si Martha. Kung ito ay ibinigay ni Philip, hindi ito isang ordinaryong bank card. Maraming pera sa card na iyon. Sabi ni Win, nasa villa. Bagamat medyo nadismaya si Martha nang marinig niya ito, okay pa rin. At least nasa bahay pa. Nagmamadali niyang sinabi kay Win, Winnie, makinig ka sa akin. Hindi naman sa gusto kong maging kontrabida, pero babae ka naman. Binigyan mo pa siya ng dalawang anak. This time, muntik ka nang mawala ng buhay. Nagkunwaring umiiyak si Martha bago niya iniba ang usapan at sinabing, kapag bumalik ka sa pagkakataong ito, kailangan mong sabihin ng malinaw kay Philip na dapat mong makuha ang bahagi ng kayamanan ng kanyang pamilya. Kahit hindi kalahati, sa tingin ko sapat na ang 1/10. Napakayaman ng batang ito at mahal na mahal ka. Tiyak na papayag siya sa hiling mo. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Win ang iniisip ni Martha at nag-aalalang sinabi, Nay, ano ang iniisip mo? Sinasabi mo ba na dapat akong makakuha ng bahagi ng mga ari-arian ni Philip? Paano mo magagawa iyon? Galit na galit si Win. Ganun pa rin ang kanyang ina. Iniisip pa nga niya ang yaman ng pamilya ni Philip ngayon. Alam ni Martha na magagalit si Win at mabilis na sinabing nakangiti, Winnie, ginagawa ko ito para sa iyo, isipin mo na lang. Itinago niya ito sa amin sa loob ng maraming taon, kaya ano pa kaya niyang gawin? Ang isang tao ay tiyak na gumawa ng mga pagkakamali. Dapat mong isecure ang iyong kinabukasan ng maaga. Kung si Philip ay nakagawa ng pagkakamali sa hinaharap at pinalayas ka at ang mga bata sa sambahayan, ano ang iyong gagawin? Sagot agad ni Win, hindi mangyayari. May tiwala ako kay Philip. Inikat ni Martha ang kanyang mga mata at sinabing, masyado kang matigas sa iyong pag-iisip. Makinig ka sa akin, may karanasan ako sa mga ganitong bagay, gawin mo lang ang sinasabi ko. Okay, ayoko nang makinig. Lumabas ka, pagod na ako. Humiga si Win at tumalikod. Wala nang ibang pagpipilian si Martha. Sumulyap siya sa kanya, bumangon, bumantong hininga, at umalis. Bumalik sa gilid ni Fulton. Ang kanyang kahangahangang figure ay nanguna sa gininto ang dragon na si Rolls-Royce upang linisin ang daan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang layunin ng pagpatay ang biglang lumitaw sa karamihan. Swoosh! Humigit kumulang 12 lalaki at babae na may iba pang kasuotan ang sumugod palabas ng karamihan. Ang lalaking nangunguna ay may matibay na figure na parang oso. Siya ay may maitim na balat at mabangis na mukha. Tinitigan niya si Fulton, puno ng pagpatay sa layunin. Sabi niya, ang pangalan ko ay Luca Mode. Nandito ako para hamanin ang Battle God Hash. Kabanata 1963. Mabagal na umihip ang hangin sa kalsada. Ang dosenang mga taong ito ay nakasuot ng kakaibang mga kasuotan at puno ng hangarin na pinapatay. Ang mga nanonood sa magkabilang gilid ng kalye ay kumukuha ng mga larawan gamit ang kanilang mga telepono at walang tigil na nag-alkila. Holy she asterisk T, teleserye ba ito o pelikula? May mga pumatay pa. No wonder sobrang flashy ang itsura. Gumastos ng malaking pera ang crew na ito. Galing. Talagang papanoorin ko ang palabas na ito kapag ipinalabas ito. Sa mga komento ng mga nanonood, nanlamig ang mga mata ni Fulton. Sa pagtingin sa 12 ng mga tao sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata na puno ng hangarin na pinapatay at isang pahiwatig ng paghamak ay dumapo sa Luca Mode.
Sabi niya, hindi mo ako kalaban. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Luka at sinasabi ng mga tao na ang Battle God Hash ay walang kapantay at may kamangha-manghang lakas sa pakikipaglaban. Wala akong ibang hiling sa buhay na ito kundi ang makipagsapalaran sa iyo. Kung kamatayan ang resulta, gusto mo pa bang makipag-away sa akin? Walang pakialam na sabi ni Fulton. Bagamat magaan ang kanyang tono, ang kanyang nangingibabaw na kay-abangan ay hindi sinasadyang pinakawalan sa sandaling iyon. Ang simpleng pangungusap niya ang naging dahilan para tumahimik ang eksena. Si Luka at ang dosenang mga tao sa likod niya ay mukhang galit na galit. Haha, tulad ng inaasahan ng Battle God Hash. Ang iyong walang humpay na ugali ay talagang pangalawa. Gayunpaman, hindi mo ako dapat maliitin. Sa anumang kaso, ako ay isang taong nakapasok sa ika-4 na sona. Ngumisi si Luka. Sa isang dagandong, ginawa niya ang unang hakbang. Ang kanyang katawan ay lumundag ng walang katapusang manak aura habang siya ay nakatapak sa lupa. Ang kanyang buong katawan ay parang isang rumaragasang truck habang nakataas ang kanyang kamao at mabangis na sumugod kay Fulton. Ang malamig na mga mata ni Fulton ay tumingin kay Luka na sumugod sa kanya na puno ng pagpatay sa layunin. Isang bakas ng pang-aalipusta ang lumitaw sa kanila. Sa pagkakataong ito, pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Nang makalapit si Luka sa kanya at ang kanyang kamao na may dalang bug zone ng hangin ay akmang susuntukan ang mukha ni Fulton, itinaas ni Fulton ang hintuturo ng kanyang kanang kamay. Boom! Biglang, isang invisible wave ng air current ang tumalon mula sa katawan ni Fulton at nagpalipad kay Luka. Hiss! Nagulat ang lahat. Hindi man lang nakita ng mga ordinaryong tao kung paano gumawa ng hakbang si Fulton. Nakita na lamang nila ang matipunong lalaki na agresibong itinaas ang kanyang kamao para suntukin si Fulton. Bago pa siya makalapit ay parang naitalbog ng alon ng hangin ang buong katawan niya at lumipad siya palabas. Puff! Nahulog si Luka sa lupa at gamulong mahigit 10 metro ang layo. Dumura siya ng isang bibig ng dugo at nahihirapang sinabi, "Labanan ang Diyos Hash, tama na." Tapos, pumikit siya. Nakahandusay siya sa lupa, kung saan siya hinugot ang kanyang huling hininga. Kaagad, kinubkob ng 12 ng mga mamamatay tao si Fulton. Ang kanilang misyon ay harangin at patayin ang taong nakaupo sa loob ng Golden Dragon Car sa likod ng lalaking ito. Nakaharap sa 12 ng mga umaatake na ito, tumayo si Fulton sa pwesto na walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nagtaas siya ng kilay at sinulyapan ang 12 ng tao na sumugod sa kanya. Ang bawat isa ay may lakas ng ikatlong sona. Ang taong nasa likod nito ay tila gumastos ng malaking halaga, gumamit ng higit sa 12 ng mga disipulo sa ikatlong sona at isa mula sa ika-4 na sona para lamang ipadala sila sa kanilang kamatayan. Thud! Sa sumunod na sandali, humakbang pasulong si Fulton. Ang hakbang na ito ay tila yumanig sa lupa. Walang nakitang nangyari sa harapan nila. Ang 12 ng mga tao na sumugod ay nakaugat sa lugar. Pagkatapos, ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapakita ng sakit na para bang sila ay nahihirapang lumaban sa isang bagay. Gayunpaman, nanatili lang sila sa lugar na parang pinipigilan ng kung ano ang kanilang mga katawan. Ito ang larangan ng enerhiya ng pagiging araw. Ang mga tao sa labas ay hindi makita kung ano ang nangyayari. Nakita na lang nila ang 12 ng mga taong ito na biglang bumagsak sa lupa. Lahat sila ay dumura ng dugo at dumudugo mula sa kanila ilong, mata, at tainga. Kabanata 1964. Hiss! Napabuntong hininga ang lahat. Masyadong impactful ang eksenang ito. Nakarating na ba sa antas na ito ang paggawa ng pelikula ngayon? Hindi ba dapat idagdag ang mga special effect na iyon pagkatapos ng produksyon? Halos lahat ay may parehong ekspresyon. Mukhang sumugod ang mga taong ito ngunit hindi nagtagal ay bumagsak sa lupa habang dumudugo mula sa kanilang 7 butas. Ito ay eksakto tulad ng mga espesyal na epekto na idinagdag pagkatapos ng produksyon. I-click, nagsimula ang lahat ng flashes. Nagtaas pa ng mga braso ang mga hindi mapag-aalinlangan ng nanunood at naghiyawan, galing. Ito ay kamangha-manghang. Nasaan ang direktor? Anong pelikula ito? Ibibigay namin ang aming buong suporta. Bumalik sa Fulton. Ibinaba niya ang kanyang kilay at sinulyapan ang isang umaatake sa kanyang mga paa. Sa paghusga mula sa itim na tato ng isang palasyo sa kanyang leeg,
matukoy niya ang kanilang mga pinagmulan. Mga alagad mula sa bansa M. Hey, kumilos na rin ang 12 Sacred Halls of the West. Siyempre, ang biglaang pag-atake na ito ay nagpasimangot din kay Philip na nakaupo sa kotse. Tila hindi magiging maayos ang kanyang paglalakbay pauwi. Sa pagkakataong ito, lumingon si George at sinabing, "Young Master, nagsimula nang maganap ang mga planong ginawa ni Connor laban sa iyo. Dapat ba akong magpadala ng mag-aalaga dito?" Anong biro? Dahil nagpasya siyang ibalik si Connor Clark at ang iba pa, paanong hindi magiging handa si Philip? Nilagyan ng bug at pinhole camera ang kanilang sasakyan. Bawat galaw na ginawa ni na Connor, Allen, at Levi ay nasa kaalaman ni Philip. Ginawa niya ito para lang makita kung ano ang gagawin ng Branch family sa pagkakataong ito. Matapos huminga ng malalim, malungkot na sinabi ni Philip, hindi na kailangang gumawa ng malaking kaguluhan para lang maharap si Connor at ang barkada. Magpadala lamang ng ilang tao upang harapin ito. Ayokong masyadong maraming mangyari on the way back this time. Nang marinig iyon, tumanggaw si George at sumagot, "Oo, young master, ako na ang mag-aayos." Sa sandaling ito, naglakad na si Fulton sa pintuan ng sasakyan. Pinababa ni Philip ang hangin ng sasakyan, sinulyapan ng 12 o higit pang mga tao na nakahandusay sa lupa sa labas, at nagtanong, mga taong mula sa Nonagon. Umiling si Fulton at sumagot, "Mga disipulo mula sa bansa M. Sila ay mula sa 12 Sacred Hall ng kanluran." Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Philip at nagtanong, bakit sila gagawa ng hakbang? Sagot ni Fulton, "Marahil para sa paghihiganti." Tanghali, pinatay ng Panginoon ang 4 sa kanilang mga hari ng mga alagad. Dahil sa sama ng loob na ito, ang mga tao mula sa 12 Sacred Halls of the West ay gumagawa ng maliliit na aksyon laban sa pamilya Clark sa paglipas ng mga taon. Tumanggaw si Philip at sinabi, "Gaano karaming problema ang magkakaroon sa paglalakbay na ito?" Sumagot si Fulton, "Sa tabi ko, walang gulo. Ang Dragon Knights ay naghihintay na salubungin ka sa Upper Creek exit. At this juncture, I'm sure that those forces within the country will not jump out and target you." Sana nga. Sa sinabi nito, ibinaba ni Philip ang bintana ng sasakyan. Sabay labas ni Ethan sa Rolls Royce sa likod at pumasok sa RV. Ngumisi siya at sinabi kay Win na nakahiga sa kama, "Win, nasa harap ang kapatid ko. Sasamahan kita rito." Tumingin si Win kay Ethan, ngumiti ng malumanay, at sinabing, "Salamat." Napakamot ng ulo si Ethan at umupo sa may pintuan, nakasando sa frame ng pinto at naglalaro ng connect the dots. Ang tanging layunin niya ay protektahan si Win. Bagamat may mga shadow guards at maraming bodyguard ng pamilya Clark sa labas, walang garantiya na hindi lilito ang ilang problemadong kasama. Kaya, mas ligtas para kay Ethan na manatili sa RV kasama si Win. Sinulyapan ni Martha si Ethan na nakaupo sa pintuan, lumakad ng nakangiti, at nagtanong, "Ethan Clark ba ang pangalan mo? Pinsan ka ba ni Philip?" Nagtaas ng kilay si Ethan, malamig na tumingin kay Martha, at sumagot, "Oo." Tumawa si Martha nang hindi mapakali. Gusto lang niyang makipagkilala. Samantala, sa labas ng RV sa dulo ng kalye. Thud, thud. Umalangaw sa buong kalye ang tunog ng mabigat na yabag. Sa dulo ng kalye, biglang lumitaw ang isang grupo ng higit sa 20 ganap na armadong mga mandirigma na naglalakad sa parehong bilis. May pattern ng gintong dragon sa kanilang mga dibdib at braso. Mga personal na gwardya ng Imperial Preceptor. Kabanata 1965. Lahat sila ay nilagyan ng mga dragon saber sa kanilang mga baywang at mga balahibo sa kanilang mga ulo, ang kanilang mga mukha ay matigas at seryoso. Bukod dito, ang taong nangunguna ay may hawak na gintong balumbon na mataas sa kanyang kamay na parang isang banal na utos. Ang hitsura ng grupong ito ng mga tao ay labis na nagulat sa karamihan kaya't hindi sila nang ahas gumawa ng ingay. Pagkatapos, lumuhad sila sa lupa. Lahat ng tao sa kahabaan ng 10 milyang kalye ay lumuhad ng ganoon. Sinasamba ng mga tao, tanging ang Imperial Preceptor. Swish! Lumakad ang lalaking nangunguna kay Fulton at huminto 5 metro ang layo. Binuksan niya ang gininto ang balumbon sa kanyang kamay na banordahan ng mga gintong dragon at malakas na sinabi, sa utos ng Imperial Preceptor sa lahat ng puwersa sa paligid,
sinumang humadlang sa convoy ay ituring na sumasalungat sa utos at magiging kaaway ng bansang ito. Ang mga mangangahas na lumabag sa utos ay papatayin. Sa anunsyo ng Golden Order, tumahimik ang buong eksena. Nanginig ang nakaluhod na karamihan sa sandaling ito. Hindi dahil sa takot kundi sa excitement. Iyon ay ang Imperial Preceptor. Ang pinakamataas na kaluwalhatian ng teritoryo. Siya ang pinakahuling figure na lumaban sa 8 kaharian ng mag-isa. Siya ay isang Diyos at ang dakilang pinuno sa puso ng lahat ng tao. Walang nang-ahas na suwayan ang kanyang utos. Kasabay nito, ang mga puwersang iyon na pinaghalo-halong tao ay sunod-sunod na tumawag sa telepono. Halos lahat ng puwersang nakatago sa Upper Creek sa sandaling ito ay nag-utos ng pag-atres nang marinig nila ang Golden Order ng Imperial Preceptor. 10 taon na ang nakalipas. Muling lumitaw ang Golden Order ng Imperial Preceptor. Sino ang nang-ahas na lumaban? Iyon ay naghahanap ng kamatayan. Maaaring hindi nila personal na naranasan ang kakilakilabot ng Imperial Preceptor ngunit ang mga tsismis at internasyonal na reputasyon ay sapat na natakot sa kanila. Lumipat ang pananaw sa malapit na mataas na gusali. Isang matandang figure ang nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay sa harap ng malaking French window. Pinagmasdan niya ang mga personal na gwardya ng Imperial Preceptor na lumilitaw sa mga lansangan sa ibaba ng gusaling ito, at bakas ng lamig ang bumungad sa kanyang mga mata. Nakasuot ng puting martial arts uniform ang matanda. Matangkad ang kanyang figure. Siya ay may kabataan at namumula na mukha ngunit kulay abo, na mukhang hindi naaayon sa kanyang edad. Sa likod niya ay isang matangkad na babae na may mainit na figure. Nakasuot siya ng maikling pulang palda na may hiteng laylayan. Kinakamot niya ang kanyang balakang habang naglalakad sa gilid ng matanda. Bahagyang yumuko siya at nagtanong, "Leader ng alyansa, kailangan pa ba natin ang ating mga subordinate para subukan ang tubig?" Nagsalita ang matanda, ang boses ay kasing lakas ng tunog ng kampana. Natawa siya sabay sabi, "No need." Mahusay na nilero ni Roger Clark ang hakbang na ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng Golden Order ng Imperial Preceptor para mag-anunsyo sa mundo, ang magiging tagapagmana ng pamilya Clark ay hindi na mababago kailanman. Bahagyang tumaas ang kilay ng babae at tumingin sa paggalaw sa ibaba. Sabi niya, "Alliance Leader, susuko ba ang pamilya Clark ng branch ng ganito lang?" Humalaklak ang matanda at sinabing, si Christian Clark ay hindi isang incompetent na tao. May utak siya. Dahil wala pa siyang aksyon sa ngayon, dapat may mga plano siya. Ang 2 Clark Dragon ay hindi dapat maliitin. Pagkatapos noon, tumalikod ang matanda, naglakad papunta sa sofa, at umupo. Narinig ito ng babae at napakunot ang kanyang magandang kilay. Lumapit siya sa matanda, lumuhad sa harapan nito, at minasahe ng malalambot na kamao ang binti ng matanda. Tinanong niya, "Leader ng alyansa, babaliwalain mo lang ba ang ginawa ng Imperial Preceptor?" Tumawa ang matanda at sinabi, "Ang Imperial Preceptor ang nagtatag ng teritoryong ito, kung tutuusin. Bagamat nasa parehong posisyon ako sa kanya, kailangan ko pa ring ipakita sa kanya ang kanilang paggalang sa kanilang mga aspeto. Pretuhin mo na lang ito bilang pabor sa kanya sa pagkakataong ito." Pagkasabi noon ay sumandal ang matanda sa sofa at ninamnam ang hagod ng babae. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata na natutulog sa espiritu ng dragon at nagtanong, "Mayroon bang nangyayari sa Gentleman Court?" Ang mga miyembro ng Gentleman Court ay nasa Upper Creek. Kung hindi pa lumitaw ang Golden Order ng Imperial Preceptor, nakagawa na sila ng hakbang, sagot ng babae. Tumango ang matanda at nakangiting sinabi, "Matagal nang itinatago ng matandang iyon ang sikreto. Kalimutan mo na, balik tayo. Ingatan mo ang mga bagay dito. Huwag mag-iwan ng anumang bakas." Sa sinabi nito, bumangon ang matanda at umalis sa lugar na ito sa ilalim ng proteksyon ng kanilang mga personal na gwardya. Kabanata 1966. Yumuko ang babaeng may mainit na figure at pinagmasdan ang pag-alis ng matanda. Pagkatapos, kinaway-kaway niya ang kanyang balakang, naglakad patungo sa malaking French window, at pinanood ang eksena sa kalye sa ibaba. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa kanyang maalab na mapupulang labi na nagpabalisa sa mga tao. Ang babaeng ito ay lubhang mapanganib. Pagkatapos noon, kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Bahagyang nakaawang ang mapupulang labi niya habang sinasabi,
Bernard Johnston, baka simulan mo nang gawin ang sinabi sa iyo noon. This time, huwag mo akong pababayaan. Bumalik sa eksena sa ibaba, ang lalaking may dragon saber na nangunguna ay nagbigay ng banal na kautosang Golden Order sa kanyang kamay kay Fulton. Kinuha ito ni Fulton sa kanyang kamay, sinulyapan ang grupo ng mga tao, at nagtanong, may utos ba ang Imperial Preceptor? Sumagot ang lalaking nangunguna, sinabi ng Imperial Preceptor na ang iyong paglalakbay sa pagkakataong ito ay dapat na walang hadlang. Kung may lumagpas sa linya, papatayin natin. Walang sinabi si Fulton. Kinuha niya ang Golden Order at sumigaw, umalis. Umalis na naman ang convoy. Matagal nang nilinis ang mga lansangan. Gaya ng inaasahan, sinamahan ng mga bantay ng Imperial Preceptor sa pagkakataong ito, ang paglalakbay ay hindi napigilan at ang convoy ay nagmaneho ng diretsyo sa labasan ng Upper Creek. Ang eksena sa harap ay muling ikinabigla ng maraming nanonood. Sa magkabilang gilid ng labasan, makikita sa lahat ng dako ang mga itim na watawat na may burden na gintong isla. Ang Dragon Knights na nakasuot ng mabigat na itim na baluti ay nakatayo sa magkabilang gilid ng kalsada na parang mga patayong poste. Ang mga pulang damit na may burden ng mga gintong dragon ay lumipad sa hangin tulad ng isang matangkad na pulang bandila ng labanan, na nagpapahayag ng kanilang katayuan bilang isang walang talo na kabalyero sa walang katapusang mga taon. Ang 9 na gwardya ay nakatayo sa unahan na parang mga kabalyero na hindi natatalo. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at pinalo ng malakas ang kanilang mga dibdib. Klang! Isang ingay na nakakabasag ng lupa. Sa likod nila, itinaas ng 3,000 Dragon Knights ang kanilang mga kamao at malakas na bumundol sa kanilang mga dibdib. Swoosh! Ang 3,000 Dragon Knights ay gumalaw ng sabay-sabay na parang agos ng itim na bakal at lumuhad sa isang tuhod. Pagkatapos, umalangaw-ngaw ang mga dagandong na puno ng tumataas na pagmamalaki sa buong labasan ng Upper Creek. 3,000 Dragon Knights ang sumalubong sa pagbabalik ng Young Lord. 3,000 Dragon Knights ang sumalubong sa pagbabalik ng Young Lord. 3,000 Dragon Knights ang sumalubong sa pagbabalik ng Young Lord. Domineering, madamdamin. Ang mabigat na armored na Dragon Knights ay nakaapekto sa pananaw sa mundo ng lahat. Masyadong mainit ang dugo. Ang dugo ng isang tao ay dapat mabuhos sa larangan ng digmaan. Ang Dragon Knights na hindi pa lumitaw sa totoong mundo ay pinagsama ang sinaunang estilo at futuristic na teknolohiya sa isa. Nakakabigla sa sentido ang tanawin. Ang kanilang mga dagandong ay tumawid sa kalangitan na parang isang mabagyong dagat. Lahat ng taong nanonood sa dilim ay napuno ng kilabot nang makita nila ang eksenang ito. Walang anuman dito kanina. Kaya paano biglang lumitaw ang 3,000 Dragon Knights na may mga banner? Nakakakilabot, nakakatakot lang. Lumabas si Philip sa gintong dragon na Rolls Royce sa sandaling ito. Pumunta siya sa harapan, tumingin sa 3,000 Dragon Knights, at sinabing, bumangon ka. Swish! Ang lahat ng 3,000 Dragon Knights ay sabay-sabay na tumayo, ang kanilang mga galaw ay ganap na sumasabay. Masyadong nakakaloka. Pagkatapos, tumingin si Philip sa 9 Dragon Guards at sinabing, any movements from the Branch family. Ang isa sa 9 na Dragon Guard ay sumagot sa pamamagitan ng makapal na itim na helmet, ibinigay na ng Panginoon ang kanyang mga utos. Kung ang pamilya ng sangay ay maglakas loob na tumawid sa linya, sila ay papatayin. Kabanata 1967. Kumunat ang noo ni Philip sa mga salitang iyon. Gagamitin ba ng kanyang ama ang kanyang pagbabalik upang maglatag ng kanilang mga plano at isara ang net? Sa oras na ito, si Martha, na nasa RV, ay sumandal sa bintana at pinapanood ang palabas sa labas. Wow! Winnie, dali, tumingin ka sa labas. Ang mga taong ito ba ay mula sa pamilya ni Philip? Masyadong exaggerated ito. Dilat na dilat ang mga mata ni Martha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kasing liit ng palaka sa ilalim ng balon. Ang panoorin at karangyaan na ito ay mas maluho kaysa sa pinakamamahal na tao na kilala niya. Hindi dahil hindi pa nakita si Martha ng isang mayamang pamilya. Galing din siya sa medyo may kaya na pamilya. Ang mayayaman ay nagkaroon lamang ng maraming pera at koneksyon. Ang mga nasa harapan ay mga tunay na mandirigma. Ano nga ba ang background ng pamilya ni Philip? Sobrang exaggerated kaya. Biglang maraming pumasok sa isip ni Martha. Sa pagbabalik niya sa pagkakataong ito,
dapat siyang magkaroon ng magandang relasyon kay Philip anuman ang mangyari. Pinakamabuting gamitin si Win para magkaroon siya ng magandang chat sa mga in-laws. Marahil ay makakakuha pa siya ng pera, bahay, at iba pa. Ngayon, nagsimulang magpantasya si Martha tungkol sa isla na binanggit ni Philip sa ospital. Bahagya ding umupo si Win at tumingin sa labas ng bintana. Ang kanyang maselang maliit na mukha at malalaking malabo na mga mata ay puno ng pagtataka at pananabik sa sandaling ito. Bagaman nahulaan niya na hindi simple ang pamilya ni Philip, hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa kanyang pagbabalik. Ano ang pagkakaiba nito sa pagbabalik ng hari sa palasyo? Mayroon pa siyang mga itim na kabalyero upang linisin ang daan. Ano nga ba ang ginawa ng pamilya ni Philip? Para naman kay Connor at iba pa sa itim na Mercedes sa likod, nang makita nila ang mga bandila ng Dragon Knights na kumakaway sa araw sa labas, puno sila ng takot. Lolo, iyon ba ang mga Dragon Knights? Napalunok ng kaba si Levi. Iyon ang mga Dragon Knights ng Arcadia Island. Sila ang buong pundasyon ng pamilya Clark. Sa sandaling lumitaw ang Dragon Knights, sino sa mundo ang maglalakas loob na makipagkumpetensya? Sila ang mga walang talo na mandirigma na nagpoprotekta sa pamilya Clark at sa mga linya ng Dragon Lane ng mundo. Nandito ba sila para i-welcome si Philip sa pag-uwi? Over the top lang. Nakakatakot ang mukha ni Levi. Iniisip niya kung ano ang handang gawin ng pamilya ng Branch. Mapipigilan pa kaya nila si Philip na bumalik sa isla? Malungkot din ang mukha ni Connor. Sa pagtingin sa hindi mabilang na mga Dragon Knights, ang kanyang puso ay nasa kaguluhan at malamig na sinabi, "How dare Roger Clark use the Dragon Knights so carelessly?" Naging arbitrary na ba siya ngayon? Wala bang sino man mula sa pamilya ng sangay at bulwagan ng pagpapatupad ng batas para pigilan siya? Natarante si Connor. Kahit na ang Dragon Knights ay ipinadala. Magiging katulad ba ng paghampas ng mga itlog sa bato ang mga planong inayos niya? Kinakabahan ding tanong ni Allen, "Connor, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Ito ang mga Dragon Knights. Makakakilos pa ba ang mga taong inayos natin sa dagat? Malamig ang mukha ni Connor, puno ng panginginig ang kanyang madilim na mga mata. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi niya, "Gawin mo. Kahit na wala tayong pagkakataong manalo, kailangan nating subukan. Kung hindi natin gagawin at hahayaan siyang bumalik ng ganito, magkakaroon ba tayo ng magandang wakas?" Nang marinig ito, tumanggaw si Allen na may nakamamatay na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing, "Naiintindihan." Pagkatapos, sinabi ni Connor, "Ipasa kaagad ang utos para doblehin ang bilang ng mga tao. Kahit anong mangyari, patayin mo siya sa dagat." "Okay," sagot ni Allen at mabilis na kinuha ang phone na tinago niya kanina. Nagdial siya ng numero at malamig na sinabi, "Doblehin ang lakas tao at bigyan sila ng pinakamahusay na kagamitan. Dapat nilang pigilan siya sa lahat ng paraan." Nakataas ang kilay ni Connor, ang malungkot na mga mata ay nakatingin sa likuran ni Philip habang nakatayo sa harapan. Puno ng killing intent ang mga mata niya. Philip, ang pangunahing pamilya ay gumastos ng napakataas na halaga para maibalik kay hinding-hindi ako papayag. Kabanata 1968, bumalik sa gilid ni Philip, sinabi niya ang ilang mga salita kay Fulton at sumakay sa kotse. Inilabas ng siyam na Dragon Knight ang Dragon Saber sa kanilang mga baywang at inilagay ito sa kanilang mga dibdib. Klang! Kumalabog ng malakas ang sable. Klang! 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 Inilabas ang lahat ng 3,000 Dragon Knights ang Dragon Saber sa kanilang mga baywang at itinuro ang mga ito sa langit bago sila inilagay sa kanilang mga dibdib. Dragon Knights, makinig sa utos. Maligayang pagdating sa pagbabalik ng Young Lord. Ang sino mang maglakas loob na hamarang, pumatay ng walang awa. Ang siyam na kabalyero ng dragon ay umungal, na parang sigaw ng isang hari ng demonyo, na nakagugulat sa buong 10 milyang radius. Patayin! 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 3,000 Dragon Knights sabay-sabay na sumigaw at tumalikod. Hinawakan nila ang Dragon Saber sa kanilang mga kanang kamay sa gilid at iniwan ang daan. Kabog! 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 Hakbang-hakbang, ang nakakagulat na tunog ng mga yabag ay umalangaw-ngaw na parang tropa ng hukbo at napuno ang buong labasan palabas ng lungsod. Umihip ang hangin at tumila ang alikabok. Si Philip at ang kanyang convoy ay umalis sa Upper Creek. Sa silangang hangganan malapit sa baybayin.
Umalangaw sa buong baybayin ang yapak ng 3,000 Dragon Knights. Sila ay kahawig ng agos ng itim na bakal. Ang kanilang mga pulang damit ay nakatatak ng mga gintong dragon, na kumikislap sa nakasisilaw na ningning. Ang mga kabalyeryang ito na dumaan sa mga panahon ng kasaysayan ay inihatid na ngayon ang tagapagmana ng pangunahing pamilyang Clark sa baybayin. Ang mga itim na banner na may gintong isla ay tumakip sa lugar at nagpalipad sa hangin, na umaabot ng libu-libong metro sa baybayin. Matagal bago dumating ang convoy, ang lugar sa loob ng 5 milyang radius ay napuno na ng mga armadong mandirigman ng pamilya Clark. Sa sandaling dumating ang convoy, napuno na ng lahat ng mga ganap na armadong mandirigman na nakasuot ng itim na uniforme ng labanan, itim na beret, at itim na bota ang 8 pangunahing kalsada patungo sa daungan sa baybayin. Lahat sila ay nasa ilalim ng martial law. Pagdating ng convoy, umalangaw sa dalampasigan ang tunog ng mga yabag sa lupa. Lahat ng mga mandirigma ay may paggalang sa kanilang mga mata habang pinagmamasdan ang gintong dragon na si Rolls-Royce na dahan-daang lumalapit sa daungan. Sa magkabilang panig ng convoy, ang mga miyembro ng Shadow Squadron ay mukhang alerto. Tumigil ka! Nakatayo ng 3 metro sa harap ng sasakyan, biglang sumigaw si Fulton na nanlamig ang mga mata. Pagtingin sa ibaba mula sa isang mataas na lugar, ang buong daungan ay puno ng mga mandirigman na nakasuot ng itim, pati na rin ang 3,000 Dragon Knights at isang convoy. Sa dilim, 12 ng mga tao na may iba't ibang kulay ng balat at mabigat na sandata ang nagtatago sa paligid ng mga gusali ng daungan. Pinagmamasdan nilang mabuti ang convoy. Sa di kalayuan, sa tuktok ng 12 palapag na gusali ay isang matangkad na kurbadang babae na may mahabang buhok na lumilipad sa hangin. Nakasuot siya ng masikip na nagninangas na pulang assassin outfit at may hawak na isang pares ng binocular. Nakatitig siya sa convoy na daan-daang metro ang layo. Sinabi niya sa kanyang kanang earpiece, dumating na sila. Suriin ang iyong kagamitan at gamitin sa aking mga utos. Gayunpaman, sa kanyang lens, lumipat ang kanyang tingin sa harapan ng convoy. Nang biglang lumingon ang matangkad at kahangahangang mga figure, ang mga mata nito na maaaring tumagos sa kawalan ay diretsyong tumitig sa kanya habang siya ngumisi. Nako, nadiskubre ako. Tapusin mo na agad ang laban. Bulalas ng babae. Kaagad, 3 matipunong lalaki na may iba't ibang kulay ng balat na may dalang espesyal na mabibigat na anti-tank artillery sa kanilang mga balikat ang humila ng gatilyo sa itaas ng gusali. Bang! 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 Whoosh! 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 3 rocket missiles na may mahabang dila ng apoy ang sumipol mula sa kaitaasan sa kalawakan ng daan-daang milya ang layo. Itinoon nila ang gintong dragon at pilak na Phoenix na Rolls-Royces, pati na rin ang RV. Kabanata 1969. Ang 3 rocket missiles ay parang fire snakes habang nag-iiwan ng mga bakas ng puting usok. Mabilis silang nagtungo sa 3 sasakyan na nangunguna sa sugo. Tumayo si Fulton, hindi gumagalaw kahit isang kalamnan. Isang miyembro ng Shadow Guard sa tabi ng 3 kotse ang tumalon palabas ng team. Pinoprotektahan niya ang gintong dragon na Rolls-Royce. Siya ay may matibay at matipunong figure. Sa sandaling sumabog ang mga rocket missiles, lumabas siya, at ang buong lupa ay tila nanginginig. Pagkatapos, sumugod siya palabas, itinaas ang kanyang kamao, galit na sumigaw, at nagpadala ng hinampas ang kanyang kanang kamao sa missile. Boom! Agad na bumangga ang missile sa kanang kamao ng Shadow Guard at sumabog ng mga spark na nakakabasa ng lupa. Gayunpaman, ang Shadow Guard ay hindi nasaktan. Maliban sa naninigarilyo niyang kanang kamao, hindi siya nasaktan. Isang pasabog na suntok, gamit ang kanyang hubad na kamao, sinuntok niya ang missile sa magkapira-piraso. Ang eksenang ito ay nagpaparinig sa babaeng nanunood mula sa mataas na gusali. Ito ba ay isang ordinaryong tao pa rin? Kasabay nito, lumabas ang isang matangkad na babae sa tabi ng Silver Phoenix na Rolls-Royce. Tumalon siya ng mataas, itinaas ang kanyang paa, at sinipa ang gitna ng missile. Lumiko ang missile sa direksyon at bumalik sa pinanggalingan nito. Ang 3 matipunong lalaki sa ibabaw ng mataas na gusali ay agad na nagulat nang makita nila ang missile na pinaputok pabalik sa kanila. Nanlaki ang mga mata nila habang mabilis na nagtatakang tumakas. Gayunpaman, huli na. Boom! Ang partikular na palapag ng gusaling iyon ay tinamaan ng missile at nagliyab,
na nagbuga ng lumilipad na mga labi sa lahat ng dako. Kasabay nito, halos kasabay ng dalawa pang miyembro ang pagkilos ng isang shadow guard sa tabi ng RV. Nakatayo siya sa kinatatayuan ng hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pilak habang nakatitig sa Myzil. Kaagad, ang paparating na Myzil ay tila nag-hover sa isang hinto na 10 metro ang layo mula sa RV, patuloy na nanginginig. Ang apoy sa buntot ay namatay at ang Myzil ay nahulog sa lupa, nawala ang momentum nito. Mabilis na tumakbo ang kanilang mga mandirigma at inihagis ang Myzil sa dagat. Kasabay nito, 12 ng mga mandirigma na nakauniporme ng itim na panlaban ang agad na pumasok sa field na may postere sa pakikipaglaban at hinanap ang daungan. Nang makita ng babaeng may binocular ang eksenang ito mula sa itaas, sumili ang isang mahigpit na tingin sa kanyang mga mata habang malamig siyang sumigaw sa earpiece, "Gawin mo!" Agad na nagsilabasan ang mga taong nakatago malapit sa daungan sa sandaling ito. Medyo malakas ang kakaunting tao sa nangunguna. Tumalon sila pababa mula sa isang mataas na lugar, sumugod sa paparating na mga mandirigma, at pumasok sa labanan. Sa gitna ng mga sipa at suntok, ilang mga mandirigma ang pinasabog. Mayroon ding matipunong lalaki na may dalang 2 metrong saber sa kanyang balikat na dumurog sa kanyang paglabas ng pinto mula sa loob ng isang malaking lalagyan ng kargamento. Siya ay umungal na parang oso, itinaas ang mahabang sable sa kanyang kamay, at sumugod sa labanan. Arg! Pinitik ng matipunong lalaki na mahigit 2 metro ang taas ng mahabang sable sa kanyang kamay at tinaga ang kanilang mga mandirigma. Matapos matanggap ang napakalaking epektong ito, nabasag ang sandata at sandata ng mga mandirigma. Bumulwak ang dugo sa kanilang bibig, bumagsak sila sa sahig at nawalan ng malay. Ilang mamamatay tao at mamamatay tao na mas maliksi ang tumalon pabalik-balik sa pagitan ng mga lalagyan ng kargamento sa daungan, sinasalakay at pinapatay ang mga mandirigmang iyon na nag-iisa. Sa ilang sandali, ang buong daungan ay napuno ng mga putok ng baril, mga kislap ng mga armas, at mga tunog ng hiyawan. Sa loob ng RV, nagulat si Win sa ingay sa labas at ilang beses siyang tumingin sa bintana. Dahil napakaraming tao sa labas, wala siyang makitang malinaw. Nag-aalalang tanong niya, "Ethan, anong nangyayari sa labas?" Tumawa si Ethan at sinabing, "Win, wala lang, ilang acrobats lang. Tradisyon na ng pamilya namin na mag-perform bago umuwi." Napakunot noo si Win. Kalahati lang ang naniwala sa sinabi nito. Kabanata 1970. Tumakbo si Martha na may takot sa kanyang mga mata at sinabi kay Win, "Winnie, may nangyayari. Ngayon lang ako nakakita ng mga killer. Mga pumatay." Nagulat si Win at namutla ang mukha. Nang marinig iyon, sumimangot si Ethan, itinaas ang kamay, at hinawakan si Martha sa kwelyo nito sa likod. Ngumiti siya kay Win at sinabing, "Win, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Inaantok pa siya sa tulog niya." Pagkatapos noon, kinaladkad ni Ethan si Martha palabas ng kwarto at inihagis sa sofa sa sala sa labas. Anong ginagawa mo?" Natakot si Martha at gulat na tumingin kay Ethan. Itong pinsan ni Philip ay mas desidido sa pag-arte kumpara kay Philip. Itinaas ni Ethan ang kanyang paa at pamatong sa sofa sa tabi ni Martha, dahilan upang siya ay napabalikwas sa takot. "Binabalaan kita, kung maglakas loob kang magsalita ulit ng walang kaparirikan, puputulan ko ang iyong dila at bubunutin ang iyong mga ngipin." Malamig ang mukha ni Ethan at malungkot ang kanyang tingin. Natakot si Martha sa mga sinabi ni Ethan at mabilis na tumango ng mahina habang sinasabi, "Okay, alam ko. Naiintindihan ko." Pagkasabi noon ay hindi na mapakali si Ethan kay Martha. Tinitigan niya ito ng masama bago siya umupo sa isang tabi at nagpatuloy sa paglalaro ng Connect the Dots. Natarante si Martha at patuloy na sumilip kay Ethan. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng puot. "Damned brat, hahayaan kitang maging mayabang sa ngayon. Kapag nakarating na ako sa isla at nakilala ang mga biyenan, makikita mo kung paano kita aalagaan." Habang nag-iisip, nagsimulang magpantasya si Martha tungkol sa araw na dumating siya sa bahay ng kanyang mga biyenan at ginugol ang kanyang mga araw bilang isang mayamang ginang. Bumalik sa gilid ni Philip, umupo siya sa kotse, sinulyapan ang sasakyan sa labas, at tinanong si George na nasa co-passenger seat. "Sino sila?" Sumagot si George, "Ang mga taong ito ay may pambihirang kakayahan at hindi ordinaryong tao.
Mukhang hindi sila mula sa pamilya ng sangay. Dahil nandito na tayo, hindi na dapat gumamit ng ganoong kaliit na patatas ang pamilya ng sangay para subukan ang tubig. Tumanggaw si Philip bilang pagsang-ayon. Dahil gusto ng pamilya ng sanay na pigilan siya, hindi sila gagamit ng mga maliliit na paraan para gawin ito. Kung ganoon, kaninong puwersa sila? Samantala, palaki ng palaki ang kaguluhan sa labas. Ang mga mata ni Fulton ay kasing lamig ng isang talam habang sinulyapan niya ang 12 ng mga asasin na may pambihirang lakas na higit pa sa ordinaryong tao. Nagtaas siya ng kilay at sinabing, 24, you go. Huwag mong i-delay ang schedule natin. Hinubad ng isa sa mga miyembro ng Shadow Guards ang hood ng kanyang roba, mukhang gwapo at matigas. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa gitna ng labanan. Kaagad pagkatapos, mga tunog ng hiyawan ang maririnig. Ang 2 metrong taas na dambuhalang Bron ay sinipa sa langit ng 24, at mabigat na dumaong, na bumagsak sa isang lalagyan ng kargamento na may hang. Ang natitirang mga tao ay nabura rin ng 24, sa loob ng 5 minuto lamang. Kinaladkad niya ang lahat ng mga nasawing killer at inihagis sa harap ng sasakyan. Maging ang babae sa maapoy na pulang damit ay nahuli ng 24 sa sandaling ito. Thud. Puno ng sugat ang mukha ng babae, at dumudugo ang bibig sa mga sulok. Ang kanyang mga mata ay mukhang galit at walang pigil habang siya ay pinipilit na lumuhad sa lupa ng 24. Sa sandaling ito, lumabas si Philip sa gintong dragon na Rolls Royce at walang pakialam na tumingin sa 12 ng mga asasin na nasa harapan niya, pati na rin sa babaeng nakaluhod. Sino ang nagpadala sa iyo? Malamig na tanong ni Philip. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1971. Maghanap ng mga kabanata. Lumuhad ang babae sa lupa at dumura ng matigas ang ulo. Tinalikuran niya ang kanyang ulo at malamig na sinabi, patayin o pahirapan ako ayon sa gusto mo. Nang marinig iyon, dumilim ang mukha ni Philip. Isang nakakalokong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig at sinabi niya, kung bibigyan kita ng paraan palabas, gagawin mo ba ito? Nginitian iyon ng babae at sinabing, ang mga miyembro ng pamilyang Clark ay pawang mga tusong fox. Hindi ako maniniwala sa'yo. Patayin mo na lang ako. Pagkasabi noon ay pumikit ang babae at naghanda para sa pinakamasama. Maingat na tiningnan ni Philip ang hitsura ng babae ng ilang saglit. Siya ay may magandang hitsura, at sa ilalim ng kanyang mahabang pilikmata, ang kanyang mga talukap ay nangingibabaw. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinanong ni Felipe 24 sa tabi niya, wala ka namang asawa, tama ba? Paano kung ibibigay ko ito sa iyo? Nang marinig iyon, 24 na ay mukhang nalungkot at nagsabi, Young Lord, itong isang ito ay masyadong mahina. Hindi niya ako matatalo sa laban at katamtaman ang kanyang mga tingin. Hindi ko siya gusto. You can give her to Labinsyam. Basta babae, Labinsyam ang magkakagusto sa kanya. With that said, lumapit yung matipunong lalaki na pumutok sa missile gamit ang kamao kanina habang napapakamot ng ulo sabay ngiti ng nakakaloko. Ang babaeng nakaluhod sa lupa ay namulat sa takot nang marinig ang pag-uusap ni Philip at 24. Nagalit at natakot siya. Nagalit siya sa sinabi ng guy na may crew cut na mahina siya at hindi maganda. Siya ay ipinagkaloob na isang diva sa organisasyon. Bulag ba ang nakakatakot na lalaking ito? Natakot siya nang mapatingin sa gilid ang matangkad na matipunong lalaki na nagkakamot ng ulo sabay ngiti ng nakakaloko. Hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang mga paa. Masyado siyang matangkad. Kung siya ang kanyang babae, hindi ba ito lilikha ng imahe ng isang tren na tumatama sa isang maliit na kuweba? Sa pag-iisip tungkol dito, ang babae ay nakaramdam ng kilabot at sumigaw na may malamig na mukha, patayin mo ako kung gusto mo. Hindi ako susuko sa'yo. Huwag mo rin akong ipahiya. Ngumisi si Philip at sinabing, dahil naging bilanggo ka, hindi na sa iyo. Pagkasabi noon, tumalikod si Philip, tinapik ang braso ni Labinsyam, at sinabing, she's for you. Mahalin mo siya ng husto. Labinsyam na tumawa at humakbang pasulong. Binuhat niya ang babae gamit ang isang kamay at ipinatong sa balikat niya. Marahas na nagpumiglas ang babae, sinuntok at sinipa. Labinsyam na tinamaan ng kutsilyo ang likod ng leeg ng babae at siya ay nahimatay. Pagkatapos, binuhat ng Labinsyam ang babae pabalik sa team.
Tumingin si Fulton sa paligid at tinanong si Philip, "Young Lord, bakit mo ginagawa ito?" Sinulyapan ni Philip ang kalmado at malawak na walang katapusang dagat bago, kapaki-pakinabang na nananatili siya sa paligid. Maaari nating dahan-daang maghukay para sa kanilang mga pahiwatig. Tumanggaw si Fulton at hindi na ito pinansin. Kasabay nito, 8 mabigat na armadong barkong pandigma ang biglang lumitaw sa dagat sa paningin ng lahat. Ang momentum ng pagsakay sa hangin at alon ay hindi napigilan. Umalangaw-ngaw ang mga sirena sa baybayin. 8 barkong pandigma na handa para sa labanan ang nagpatunog ng mga sirena. Sa isang sulyap, ang 8 barkong pandigma na ito ay parang mga hayop na bakal sa malawak na asol na dagat habang hinahampas nila ang mga alon at patungo sa daungan. Sa mga barkong pandigma, ang mga watawat na may gintong isla ay kumikislap sa hangin. Ang deck ng mga barkong pandigma ay puno ng mga tauhan sa itim na uniforme sa labanan. Mayroon silang isang gintong emblem ng isla sa kanilang mga dibdib. 2 fighter plane ang nakapark sa ibabaw ng bawat battleship. Napuno ang mga magasin. Handa silang mag-aklas anumang oras. Ang ganitong eksena ay lubos na nagulat sa lahat ng naruroon. Battleship escort. Masyadong exaggerated ito. Sa ilalim ng escort ng mga barkong pandigma ay may isang malaking golden cruise ship na higit sa 300 metro ang haba. Binalot ito ng ginto. Ito ay isang simbolo ng karangyaan at kadakilaan sa sukdulan. Ang malaking Golden Luxury cruise ship na ito na may 8 palapag ay kayang tumanggap ng 10,000 tao. May logo ng Golden Island sa cruise ship na may tatak na Clark. Ito ang eksklusibong cruise ship ng pamilya Clark. Kabanata 1972. Umalangaw-ngaw ang sipol ng malaking cruise ship sa buong baybayin. Sunod-sunod na lumabas ang lahat ng tao sa mga sasakyan sa sandaling ito, natulala sa napakagandang tanawin sa kanilang harapan. Ang 8 escort na barkong pandigma ay punong-puno ng mga mandirigma. Isang malaking 8 palapag ang taas at 300 metro ang haba na Golden Cruise Ship ang dumaong sa daungan. Ang mga katulong na lalaki at babae na nakasuot ng karaniwang uniforme at mahigit 100 butler na nakataksido ay nakatayo sa cruise ship. Sa sandaling ito, lumabas si Martha sa RV at nabigla siyang hindi nakapagsalita nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan. Nanginginig ang buong katawan niya habang nakatayo sa kinatatayuan. Bumalik lang siya sa katinoan pagkatapos ng mahabang panahon. Para siyang natantong sa isang fairy tale. Siya ay nasa sabik at nabalisa. Gulong-gulo ang utak niya. Ang napakalaking Golden Cruise Ship ay masyadong nakakaapekto sa pananaw ng mga tao sa mundo. Ang 8 barkong pandigma sa tabi ng cruise ship ay labis na natakot kay Martha kaya hindi siya nang ahas na humakbang pasulong. Sa oras na ito, inayos din ni Win na ilagay sa wheelchair ng mga postnatal care nurse. Automatikong binuhat siya pababa mula sa RV. Nang makita ang tagpong ito sa kanyang harapan, natigilan si Win, at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha sa pagkamangha. Naglakad si Philip sa paglubog ng araw kay Win na nakabalot ng kumot at tumingkayad. Iniunat niya ang kanyang kamay, hinawakan ng mahigpit ang malambot na kamay ni Win, at sinabing, "Winnie, uuwi na tayo." Tumingin si Win kay Philip na may luha sa mga mata. Kinagat niya ang mapupulang labi at tinakpan ang bibig habang umiiyak habang paulit-ulit na tumatango. Ito ba ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang asawa? Ito ba ang pinagmulan at pamana ng pamilya ng kanyang asawa? Hindi pa nakita si Win ng ganoon kalaking Golden Cruise Ship, kahit sa internet. Sa pagkakataong ito ay bumaba na rin ng sasakyan si Lydia habang nakaakbay si Mila. Nang makita niya ang eksena sa harapan niya, nabigla siya. Matagal na niyang alam na si Philip ay hindi isang simpleng tao ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito. Anong uri ng background ng pamilya ang kinakailangan upang maging karapat-dapat sa paggamot sa escort ng battleship? Bumaba si Mila sa yakap ni Lydia at tumakbo papunta kina Philip at Win. Umakyat siya sa mga bisig ni Win, itinuro ang Golden Cruise Ship, itinangilad ang kanyang ulo, at nagtanong, "Nay, anong uri ng barko iyon?" Napakalaki nito. Napangiti si Win habang lumuluha, sinulyapan si Philip, at nagkunwaring galit na sinabi, "Tanungin mo ang iyong ama." "Philip, grabe ang pagsisinungaling mo sa akin." Masunuring tumingin si Mila kay Philip at nagtanong, "Tay, anong klaseng barko yan?" Napakalaki nito. Hinaplos ni Philip ang ulo ni Mila at binuhat.
Tumayo siya sa sikat ng araw, itinuro ang malaking golden cruise ship, at sinabing, Mila, may ituturo ako sa iyo ngayon na dapat mong tandaan. Ang aming pamilya Clark ay hindi kapos sa pera. Ang barkong iyon ay sa akin, at ito ay magiging iyo sa hinaharap. Nang marinig iyon ni Mila ay nanlaki ang mga mata nito. Masayang pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Oh, barko ni tatay." "Nay, barko ni tatay iyon, at ito ang magiging barko ko sa darating. Gusto kong magtayo ng palasyo sa barkong iyon para makasama ko sina mama at papa, pati na rin ang aking nakababatang kapatid." Napangiti si Win, inikot ang mga mata kay Philip, at sinabing, "Bakit mo sinasabi kay Mila ang lahat ng ito? Bata pa siya." Nilinggan ni Philip ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, "Ayos lang. Ang aking anak na babae ay dapat na pinalaki sa kayamanan. Isang cruise ship lang at hindi kami kapos sa pera. Kung nagustuhan niya, gagawin natin itong mobile na palasyo para sa kanya bukas." Nang marinig ito ni Lydia Jensen, natigilan siya. Ganito pala pinalaki ng mayayaman ang kanilang mga anak, ha? Ito ay medyo hindi makatwiran. Nagseselos siya. Sa oras na ito, si Connor Clark at ang iba pa ay inilabas din sa kotse. Nakatayo sa baybayin at nakatingin sa malaking golden cruise ship pati na rin sa 8 battleship sa harap nila, bigla silang nakaramdam ng panginginig. Iyon ay dahil ang mga barkong pandigma ay 8 lamang sa 30 na nakakalat sa tubig ng Arcadia Island. Bawat isa ay may hawak na napakalakas na kapangyarihang panlaban. Kabanata 1973. Sa oras na ito, ang mga ekspresyon kay Connor at sa iba pang dalawa ay mukhang sobrang pangit nang makita nila ang 8 barkong pandigma sa dagat pati na rin ang malaking golden cruise ship. Ang golden cruise ship na iyon ang nakikitang cruise ship sa mundo at eksklusibong pag-aari ng pamilya Clark. May isang mobile commercial complex sa loob. Mga swimming pool, luxury shopping mall, golf course, casino. Lahat ng maiisip ng isa ay available sa cruise ship na ito. Napatingin si Allen kay Connor at mahinang sinabi, "Connor, ano ang dapat nating gawin? Sa mga barkong pandigma na kumikilos bilang mga escort, ang ating mga tao ay hindi makakilos." Natural na naunawaan ni Connor ang mga taong inayos nila ay ilan lamang sa mga pirata at diving combatant. Ngayong narito na ang mga barkong pandigma para samahan sila pabalik, sino ang maglalakas loob na kumilos? Nagdilim ang mukha ni Connor. Sinulyapan niya si Philip na naglalakad palapit sa kanya at nagngangalit ang mga ngipin. Malamig niyang sabi, "Stay put. Titingnan natin ang sitwasyon pagdating natin sa dagat." Sa sandaling ito, lumapit si Philip sa kanila. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, walang pakialam na tumingin kay Connor at sa iba pa, at sinabing, "Nag-iisip ka ba ng mga paraan para pigilan ako sa dagat?" Sa sobrang takot ni Levi ay nagmamadali siyang umiling at sinabing, "Hindi, Philip. Huwag maglagay ng mga salita sa aming mga bibig." Nakatingin lang si Connor kay Philip nang nagtatampo at nagtanong, "Philip, lolo mo ako kahit anong mangyari. Nakarating na kami dito pero kinukuha mo pa rin ang mga tao mo na bantayan kami." Ngumuso si Philip at sinabing, "Actually, dispensable kayong tatlo sa paningin ko. Kung hindi para sa kapakanan ng pamilya ng Sanay, matagal na kitang itinapon." Nanlamig ang mukha ni Connor sa mga salitang iyon at mariing sinabi, "Kabastusan. How dare you make a move laban sa amin? Ito na ang baybayin. Pagkatapos naming lumabas sa dagat, ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng pamilya Clark. Tatapusin mo ba kami dito?" Nagpanik din si Levi at nagmamadaling sinabi, "Philip, huwag kang masyadong mayabang. Ang aming pamilya ng Sanay ay hindi isang pushover. Basta maglakas loob kang tumapak sa isla, tiyak na ibababa ka ng tatay ko. Kaya ipinapayo ko sa iyo na palayain mo kami ng mabilis. It's just nice kung maaari mong hayaan ang battleships escort sa amin pabalik. Marahil ay pag-isipan kong palayain ka." Tinaas ni Philip ang kanyang kilay at nagkibit-balikat na nagtanong, "Let you go?" Mabilis ding sinabi ni Allen, "Tama na, bilasan mo na at bitawan mo na kami. Kung talagang gagawa tayo ng eksena, may lakas din ang Branch family natin na labanan ang pangunahing pamilya mo." Isang panunuya, 2 hakbang pasulong si Philip at sinipa si Allen at Levi sa lupa. "Philip, how dare you make move?" Bumagsak si Levi sa lupa habang nakahawak sa tiyan,
puno ng sakit ang mukha. May mga sugat pa siya sa katawan. Matapos sipin ni Philip, halos samuka siya ng dugo. Hindi masyadong maganda si Allen. Matanda na siya, kung tutuusin. Matapos bumagsak sa lupa, hindi siya nakagalaw saglit. Natarante rin si Connor nang makita niya ito. Lumingon si Philip na may malamig na mukha, tinitigan si Connor, at mabangis na sinabi, "Connor, huwag mong kalimutan ang taya sa pagitan natin. Hihintayin kitang lumuhad sa akin sa Memorial Hall." Napabuntong hininga si Connor sa pagkabalisa, namumula ang kanyang mukha. Inatake siya sa pusong buti na lang at nagmamadali ang mga kasamang medical staff na gamutin at nailigtas ang kanyang buhay. Nang ihatid si Connor sa kotse, malungkot niyang sinigawan si Philip, "Philip, pagsisihan mo ito." Bang! Sinarado ang pinto ng sasakyan. Sa loob ng sasakyan, napakasama ng mga ekspresyon ni Connor, Allen, at Levi. Sumando si Levi sa upuan at napaungol ng ilang beses. Sa mabangis na mga mata, sinabi niya, "Lolo, si Philip ay masyadong mayabang. Gumawa ng hakbang. Dapat natin siyang patayin habang nasa dagat tayo." Nakahinga si Allen sa pagkakataong ito at sinabing, "Connor, tama si Levi. Naglakas loob ang batang iyon na tretuhin kami ng ganito. Kapag bumalik siya, matatapos na tayo." Natural na naiintindihan ni Connor. Habang may katok ng tungkod sa kanyang kamay, malamig niyang sinabi, "Allen, hayaan mong nakastandby ang mga iyon. Kapag ang cruise ship ay pumasok sa hanay, pumatay sa lahat ng mga gastos." "Oo," sagot ni Allen at nagmamadaling magayos. Kabanata 1974. Hindi nagtagal, sumakay na ang lahat sa Golden Cruise Ship. Ang cruise ship ay puno ng mga lalaking katulong na lalaki at babae pati na rin ang mga mayordomo. Si Martha ay parang Alice in Wonderland. Tumingin siya sa kaliwat kanina, puno ng excitement ang mukha. "Nako, Philip, sa pamilya mo ba talaga ang cruise ship na ito?" Sumunod si Martha sa likuran ni Philip, puno ng ngiti ang mukha. Walang sinabi si Philip. Sa gilid, hinawakan ni Ethan ang kanyang leeg at naglakad palayo habang sinasabing, "Pag-aari ito ng aming pamilya." Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Martha kaya palihim niyang pinunasan ang kanyang mga kamay. Mabilis niyang hinayla si Charles na naglalakad sa gilid at sinabing, "Charles, nakikita mo ba ito? Napakayaman pala ng pamilya ni Philip. Magkano ang halaga para sa isang malaking cruise ship?" Sinulyapan ni Charles ang malaking cruise ship at ang 8 barkong pandigma sa paligid niya, at sinabing, "Huwag kang gagawa ng anumang katangahan. Tingnan mo na lang iyong mga battleship. Maaari bang magkaroon ng mga barkong pandigma ang mga ordinaryong tao bilang mga escort? Dapat mong isipin kung paano ay throttle si Philip at Win mula ngayon." Inilibot ni Martha ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing, "Hindi na kailangang sabihin iyon. Anak ko na si Philip. Dapat ko siyang tretuhin ng maayos." Umiling si Charles at walang magawang sumunod sa katulong na nasa harapan niya. Sumakay sa cruise ship ang Shadow Squadron at 1,000 Dragon Knights. Ang 1,000 Dragon Knights ay nagbabantay sa paligid ng cruise ship. Ang mga Shadow Guards ay nakakalat din kung saan-saan. Matapos ang tirahan ng lahat, ang cruise ship ay humihip at opisyal na umalis kasama ang 8 barkong pandigma bilang mga escort. Sa gitna ng mga bughaw na alon ng pagsikat ng araw sa gabi ang Golden Cruise Ship ay patungo sa walang katapusang tubig. Nakatayo si Philip sa pinakamataas na punto ng cruise ship kasama si Win na nasa wheelchair. Magiliw na niyakap ni Philip ang mga balikat ni Win, itinuro ang walang hangganang dagat, at sinabing, "Winnie, tingnan mo ang dagat. Ito ay pag-aari ng aking pamilya Clark." Nagulat si Win dito at nagtanong na puno ng hindi makapaniwalang mukha, "Hindi ka nagsisinungaling sa akin, tama ba?" Ngumiti si Philip at sinabing, "Hindi ako nagsisinungaling sa iyo." Lumingon si Win at tumingin sa walang hangganang asol na dagat. Habang nakaharap sa paglubog ng araw, 2 agos ng luha ang bumagsak sa kanyang mukha. Siya ay nasa sabik ngunit medyo malungkot at nag-aalala. Sa paglalakbay, nasaksihan niya ang lakas ni Philip. Ang pamilya Clark ay mas kapansin-pansin kaysa sa kanyang inaakala. Dahil siya ay mula sa isang ordinaryong pamilya, makakamit kaya niya ang isang lugar sa ganoong pamilya. Mukhang naramdaman ni Philip ang pag-aalala ni Win. Yumuko siya, hinawakan ang maliit na kamay ni Win, at hinalikan ito. "Aniya, Winnie, huwag kang mag-alala.
Ikaw ang aking asawa at ang batang madam ng pamilya Clark. With me around, walang makakabuli sa'yo. Ngumiti ng mahina si Win at tumango bilang tugon. Ang araw sa gabi ay sumikat sa kanilang dalawa. Sa ibabaw ng asol na dagat, ang Golden Cruise Ship ay nagpinta ng isang larawan na hindi maipahayag sa mga salita. Sa sandaling ito, dahan-daang huminto ang ilang sasakyan sa malayong baybayin. Bumaba mula sa sasakyan ang isang matandang may buhok na kulay abo at mukhang bata pa at may katabi ang isang matangkad at sexing babae. Napatingin siya sa Golden Cruise Ship na papalayo na, saka sa ibang grupo ng mga sasakyan na nagmumula sa likuran. Bumaba sa sasakyan ang Panginoon ng Gentleman Court sa sandaling ito. Nang magkita ang dalawa, ngumiti ang matandang may mukha na binata at tumayo habang nasa likod ang mga kamay habang sinasabing, hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Siyam na tao ang nakahilera sa tabi ng Panginoon. Tahimik siyang nagsalita, ngayon mo lang ba inayos ang mga taong iyon? Ang matandang may kulay abo na buhok, ang parehong Panginoon ng alyansa na lumitaw sa Upper Creek kanina, ay bumantong hininga at sinabing, sino ang nakakaalam? Pagkatapos nito, isang figure ang lumakad papunta sa kanilang dalawa sa malamig na paglubog ng araw. Ang Dragon Pavilion Master ay tumayo sa tabi ng dalawa, mukhang yumoko, at nakangiting sinabi, dalawang Panginoon, maaari ko bang ubusin ang iyong oras? Ang Panginoon at ang Panginoon ng Alyansa ay sabay na tumingin sa Dragon Pavilion Master. Sinabi ng Panginoon ng Alliance na may banayad ng ngiti. Kahit nandito ka, nagiging interesante ang larong ito. Pagkatapos nun, tumabi siya. Sinulyapan ng Panginoon ang Dragon Pavilion Master at kumunot ang noo bago sumunod sa kanya. Bumalik sa Golden Cruise Ship. Sa tanghali kinabukasan, sa wakas ay lumitaw ang isang malawak na isla sa harap ng cruise ship. Mula sa malayo, ang isla ay malawak at marilag, parang lungsod sa dagat. Sa pinakamataas na punto ng isla, may napakalaki at maringal na puting kastilyo. Iyon ang sagradong simbolo ng buong isla. Nakatayo si Philip sa isang mataas na lugar sa sandaling ito habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Napabuntong hininga siya, nakauwi na ako. Kabanata 1975. Sa oras na ito, itinulak ni Win ang kanyang wheelchair mula sa suite patungo sa open-air viewing deck. Nang tumingin siya sa malawak na isla sa dagat sa kanyang harapan, puno siya ng pagtataka at nagtanong, Phil, ito ba ang tahanan mo? Lumingon si Philip, inilagay ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng pantalon, walang pakialam na tumingin kay Win, at sinabing, tama, tahanan ko ito, at tahanan mo rin ito. Napabuntong hininga si Win. Sa mga mata na puno ng gulat, tumingin siya sa isla sa dagat na parang lungsod. Ito ang tahanan ni Philip. Ito ay malinaw na isang lungsod sa dagat. Ang matatayog na skyscraper at mga gusali sa isla, gayon din ang lahat ng uri ng yate, barkong pandigma, barkong naglalayag, cruise ship, at iba pa, ay nakadaong malapit sa isla. Paano ito naiiba sa Fernvale na kilala bilang Golden Egg? Ang lugar na ito ay mas mayaman at mas maunlad kaysa sa Fernvale. Ito ang tahanan ni Philip. Phil, huwag kang magsinungaling sa akin. Ang buong isla ba ay tahanan mo? Bakas sa mukha ni Win ang pagtataka. Halos hindi siya makapaniwala. May kaunting kaalaman si Win tungkol sa mayayaman. Ang pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo ay may saganang pera, lupa, at negosyo. Kahit may mayayamang tao na bumili ng isla, titira na lang sila kasama ang pamilya at magtatayo ng vilya. Gayunpaman, ang isla sa harap ay malinaw na isang isla sa lungsod. Hilera sa hilera ng matataas na gusali, ang malawak na commercial complex, at ang baybayin ng isla na punong-puno ng malugod na mga tao. Lahat ito ay nabigla sa pananaw sa mundo ni Win na natamo niya mula sa mahigit 20 taong pamumuhay. Ang tahanan ni Philip ay isang isla na may maunlad na lungsod. Ito ay mas maunlad kaysa sa Fernvale. Phil, nagsisinungaling ka ba sa akin? Alam kong nakatira ang pamilya mo sa islang ito, pero kung sasabihin mo sa pamilya mo ang buong isla, hindi ako naniniwala. Inilibot ni Win ang kanyang mga mata kay Philip sa kanyang pagtataka. Hindi naman sa ayaw niyang maniwala sa kanya, ngunit ang lahat ng nasa harap niya ay masyadong nakakagulo. Kahit na ang kanyang asawa ay may ilang mga pinagmulan at isang malakas na background ng pamilya,
ito ay masyadong maraming para sa buong isla upang mapabilang sa pamilya ni Philip, tama. Sa karamihan, matatanggap lang ni Win na galing si Philip sa isang sikat na pamilya sa islang ito. Magiliw na ngumiti si Philip sa sandaling ito. Alam niyang nahihirapan pa rin itong tanggapin si Win. Lumapit ito sa kanya, tumingkayad, hinawakan ang macelan ngunit nanginginig sa kamay ni Win, at sinabing, Win, malalaman mo na agad. Ayaw niyang masyadong mabigat si Win kaya hindi niya sinabi sa kanya ang lahat ng sabay-sabay. Kapag nakarating na siya sa isla, magiging malinaw na ang lahat. Samantala, si Martha ay nakalabas na ng kanyang suite. Nang makita niya ang malawak na isla, ang tanawin ng lungsod, at ang malaking puting kastilyo sa pinakamataas na punto, halos hindi siya makahinga. Masyadong kahanga-hanga, Charles, tignan mo, ano yon? Isang isla, isang lungsod sa dagat. Tuwang-tuwa si Martha kaya napatalon siya sa kinatatayuan. Ito ba ang tahanan ni Philip? Isang islang lungsod. Ito ay masyadong engrandi. Tumakbo na rin palabas ng kwarto si Charles sa mga sandaling ito. Sa isang sulyap, nakita niya ang Island City na patuloy na lumalaki sa kanyang harapan. Matagal ding natigilan si Charles na hindi nakaimik. Ito ay sadyang hindi narinig. Mayroon talagang isang isla sa lungsod sa dagat na ito. Paano ito binuo? Charles, mayaman kami. Si Martha ay sumasayaw sa tuwa sa sandaling ito, hawak ang kamay ni Charles na may nasasabik ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na maninirahan ang pamilya ni Philip sa ganoong isla. Ito ay masyadong kahanga-hangang. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.